Iniisip ng lahat na isa siyang walang silbi at mahina, subalit nang makagat siya ng isang zombie ay bigla siyang nagkaroon ng napakalakas na kakayahan. Si Aiko ay nabubuhay sa isang mundo kung saan ang pinakamalaking banta sa sangkatauhan ay ang mga bakal na pusong zombie na tinatawag na Cub-in. Ang mga halimaw na ito ay bigla na lang lumitaw. 20 taon na ang nakalipas at hindi sila maaaring mapatay maliban na lang kung madudurog ang kanilang may armadong puso. Pero halos imposible itong gawin dahil ang mundo ay nasa panahon pa ng mga samurai at ang mga baril at teknolohiya ng Amerika ay hindi pa umiiral. Nagwala ang mga zombie sa buong mundo na pumapatay ng mga tao at ginagawang isa sa kanila. Upang mabuhay ang natitirang mga tao ay nagtayo ng matitibay na lungsod na may matataas na pader at gumagamit ng mabibigat na nakabaluting tren para makapaglakbay at makapaghakot ng supply. Sa isa sa mga kuta ng tao ay may isang mekanikong nagngangalang Aiko na nagsisikap maging Iron Man ng kanilang mundo sa pamamagitan ng paglikha ng isang sandata na kayang mabutas ang mga bakal na puso ng mga zombie. Iniisip niyang ang mga taong nagtatago sa likod ng mga pader para lang mabuhay ay puro duwag, at ang tunay na lalaki ay lumalaban sa kaaway o namamatay sa laban. Gumagamit siya ng isang high-pressure na baril na parang pangpukpok ng pako para subukan kung kayang mabutas ang isang bakal na plato na nagsisilbing pamalit sa puso ng zombie, kaso nabigo siya. Dismayado sa kanyang panibagong pagkabigo ay nagtungo siya sa patayan ng tren upang magayos ng mga sirang bahagi. Doon ay madalas siyang tuksuhin ng mga tao at tinatawag na hero wannabe at sumakay siya sa isang bagon ng tren para gawin ang regular na pag-aayos at nagsimulang magreklamo tungkol sa kanyang mga pagkabigo. Dahil dito ay iminungkahi ng kanyang kaibigan na gumamit siya ng mas maraming pampasabog at nagustuhan ni Aiko ang ideya, kaya iniwan niya ang trabaho para bumalik sa kanyang lab, ngunit laking gulat niya nang makita niyang huminto ang lahat ng mekaniko sa kanilang ginagawa dahil sa pagdating ng isang hindi inaasahang bisita at ito si Prinsesa Ayami. Dumalaw si Prinsesa Ayami sa mga mekaniko upang ipaayos ang steam power na baril ng kanyang ama, habang ang lahat ay namamangha sa kanyang presensya at si Aiko naman ay walang pakialam dahil iniisip niya na ang pamilya nito ay duwag at mas pinili pang magtago sa likod ng pader sa halip na lumaban. Palihim na aalis na sana siya patungo sa kanyang lab pero tinawag siya ng foreman upang tingnan ang baril. Alam kasi ng lahat na siya ang pinakasanay sa kanila pagdating sa ganitong bagay. Walang pakundangang kinuha ni Aiko ang baril mula kay Ayami at sinimulang suriin ito. Biglang dumating ang isang lalaki na tumatakbo at nagbalita na may paparating na tren na may sakay na mga refugee. Nagulat si Ayami sa narinig dahil ang tren ay nakatakda sanang dumating kinabukasan pa. Nalaman nilang nasira ang isang istasyon sa ruta kaya hindi ito nakapaghinto. Mabilis na nagtipon ang buong workforce ng railway yard upang salubungin ang tren at mahigpit ang inspeksyon sa mga pasahero, kung saan tinututukan ng mga doktor ang bawat bahagi ng kanilang katawan upang matiyak na wala silang impeksyon. Naiinis si Aiko sa proseso pero ipinaliwanag ng kanyang kaibigan na ito ay normal na bahagi ng quarantine. Habang bumibilis ang proseso ng inspeksyon at inatasan si Aiko at ang kanyang team na linisin ang dugo at dumi sa tren, sa gitna ng paglilinis ay nakakita si Aiko ng bakas ng zombie at kinuha ito para sa kanyang pananaliksik. Sinubukan siyang pigilan ng kaibigan niya dahil labag ito sa batas at delikado, pero hindi alintana ni Aiko ang alinman sa mga iyon dahil para sa kanya ay siya ay isang siyentipiko. Biglang bumaba mula sa tren ang isang babae at agad siyang napako sa kanyang kinatatayuan sa gulat at paghanga. Isang bantay ang mabilis na lumapit sa babae at sinabihan itong kailangang sumailalim sa inspeksyon ng katawan. Pero sa halip na sumunod ay hinampas lang ng babae ang gwardya gamit ang kanyang laruan at sinabing wala itong alam kung sino ang kinakausap niya. Handa na sanang gumamit ng puwersa ang gwardya nang biglang dumating sina Ayami at ang kanyang ama at sinabing ang babae ay kanilang panauhin at kasabay nito, dumating din ang isang pari at pareho nilang nagawang umalis nang hindi man lang nasuri. Biglang may isang lalaking tumakbo palabas ng tren habang sumisigaw ang mga doktor na siya ay nahawahan ng sumpa ng zombie. Pinaputukan siya ng mga gwardya ng warning shots upang mapabagsak at agad siyang pinalibutan. Nagmakaawa ang lalaki at sinasabing hindi siya isang zombie kaso handa na ang mga gwardya na tapusin ang kanyang buhay. Sumigaw si Aiko na tigilan nila ito sa kapumagitna sa pagitan ng lalaki at ng mga sundalo. Ipinapaalala niya sa kanila ang patakaran at kapag may pinaghihinala ang zombie, dapat itong ikulong sa loob ng 3 araw para matiyak kung nahawahan nga ito. Sa halip na makinig ay pinagtulungan ng mga gwardya si Aiko at binugbog siya dahil sa pangangaral sa kanila.
sa gitna ng gulo na nahulog mula sa bag niya ang mga zombie specimen na kanyang nakolekta. Nagpanik ang lahat at inisip na baka siya mismo ay nahahawahan din, samantala ay sinamantala ng lalaki ang pagkakataon upang tumakas at pinaputukan siya ng mga sundalo gamit ang kanilang steam-powered na baril, at habang bumagsak siyang patay ay napagtanto ng lahat na hindi pala siya infected. Ngunit hindi man lang iyon ininde ng mga sundalo at kinuha lang nila ang kanyang katawan para itapon, galit na galit si Aiko at sinigawan sila at tinatanong kung nawala na ba ang kanilang hiya at pagkatao. Sinagot siya ng ama ni Ayami na sinabing wala siyang karapatang magsalita laban sa kanila dahil isa lang siyang hamak na mekaniko na samantalang sila ay mga mandirigma. Lumapit si Aiko at binanggit na malapit na niyang matapos ang kanyang sandata, dahil dito ay inutusan ng ama ni Ayami ang kanyang personal na bantay na si Kuso na patumbahin si Aiko, nawala ng malay si Aiko matapos siyang tamaan at ipinag-utos ng ama ni Ayami na ikulong siya. Nag-alala si Ayami na masyadong mabigat ang parusa pero sinabi ng kanyang ama na tungkulin nilang panatilihin ang batas at kaayusan. Kinagabihan ay isang mababang ranggong sundalo ang lihim na bumisita kay Aiko sa kanyang selda at tinanong kung paano niya nalaman na hindi infected ang lalaking napatay. Sagot ni Aiko ay hindi niya talaga alam pero hindi niya kayang pabayaan ang isang tao na mamatay ng walang ebidensya. Dagdag pa niya ay kinamumuhian niya ang mga taong sumuko na sa kanilang pagkatao dahil sa takot sa mga zombie, pero wala namang lakas ng loob na lumabas at lumaban. Samantala ay isang tren ang biglang dumating sa tarangkahan ng lungsod at binuksan ito ng mga gwardya, pero nang mapansin nilang hindi bumabagal ang tren na nagsimula silang magduda, nang malapit na ito at saka lang nila napagtanto na ito ay napuno ng mga zombie at sinubukan nilang isara ang tarangkahan upang pigilan ang mga ito pero huli na ang lahat. Nang sumalpok ang tren sa loob ng lungsod ay nagkaroon ng napakalakas na pagsabog, mula sa nagliliyab na wreckage ay nagsilabasan ang mga zombie at agad na umatake sa sino mang makita nila. Sa takot ay tumakbo palayo ang sundalong bumisita kay Aiko at ang iba pang gwardya ay nagmadaling harapin ang mga zombie. Naiwan si Aiko sa selda pero ginamit niya ang isang kawad upang buksan ang kandado at mabilis na tumakbo patungo sa kanyang laboratorio upang kunin ang kanyang sandata. Samantala ang mga makapangyarihang tao sa lungsod kabilang ang pari at ang ama ni Ayami, ay duwag na tumakas papunta sa isang ligtas na lugar at iniwan si Ayami upang ipagtanggol ang sarili, samantala ay nagkakagulo ang mga tao sa pagsubok na makasakay sa tren upang makatakas. Pero sa halip na makasakay agad ay tinutukan sila ng baril ng mga gwardya at inutusan silang maghubad upang patunayan na hindi sila nahahawahan bago payagan na sumakay. Habang winasak ng mga zombie ang lungsod ay mabilis na tumakbo si Aiko patungo sa kanyang hideout at sinusugatan ang sarili upang maakit ang isang zombie. Hindi nagtagal ay may isang zombie na sumunod sa bakas ng dugo at pumasok sa kanyang hideout, kung saan naghihintay na si Aiko na may dala ng bagong bersyon ng kanyang sandata. Ngunit imbes na pumasok sa pinto ay biglang umatake ang zombie mula sa bubong na mas matalino ito kaysa sa inaakala ng lahat. Nahirapan si Aiko sa pakikipaglaban pero nagawa niyang putukan ang puso ng zombie gamit ang kanyang piercing gun at sa wakas ay napatay niya ito. Napasigaw siya sa tuwa pero bigla niyang naramdaman ang matinding kirot sa kanyang braso na kinagat siya ng zombie. Ramdam niyang kumakalat ang virus sa kanyang katawan pero hindi siya nagpanik. Upang mapigilan ang pagkalat ng virus papunta sa kanyang ulo ay binalot niya ng metal ang kanyang braso at hinigpitan ito. Ngunit hindi pa rin tumitigil ang pagkalat ng virus at dahil dito, naglagay siya ng lubid sa kanyang leeg at ginamit ang isang makina upang hilahin ito ng mahigpit. Gamit ang buong lakas ng kanyang katawan at matinding determinasyon ay sinumpa niyang hindi na siya magiging mahina tulad noon. 5 taon na ang nakalipas mula nang mamatay ang kanyang kapatid at sa pamamagitan ng matinding focus at matibay na kalooban ay nagawa niyang pigilan ang virus. Matapos nito ay nawalan siya ng malay at bumagsak sa sahig. Samantala nakarating na sina Pari at Ayami sa palasyo sa gitna ng lungsod subalit sinabi ng Pari na hindi na siya makakalakad pa at nasugatan siya ng mga zombie. Upang hindi siya maging isa sa kanila ginamit niya ang isang homemade na bomba upang pasabugan ang sarili. Habang naiwan si Ayami mag-isa ay lumitaw ang isang zombie sa kanyang harapan kaso hindi siya nag-atubiling lumaban. Hinayaan niyang lumapit ang zombie bago niya ito sinipa gamit ang kanyang sapatos na may matulis na bakal. Naputol ang ulo nito sa isang iglap. Samantala ay nagising si Aiko at napagtanto na isa pa rin siyang tao at labis siyang natuwa at lalo na nang dumating ang kanyang kaibigan. Nakita ng kanyang kaibigan ang patay na zombie at nagtanong kung siya ang pumatay nito.
Buong pagmalaki niyang inamin ito at natuwa rin ang kanyang kaibigan pero nang malamang nakagat si Aiko ay bigla siyang natakot. Sa labas ng lungsod ay nagkakagulo pa rin ang mga tao at pinipilit ni Ayami ang mga gwardya na pigilan ang pagpasok ng mga zombie. Isang nakatatandang lalaki ang nagsabing dapat na silang tumakas patungo sa susunod na lungsod, ngunit sinabi ni Ayami na hihintayin muna niya ang hudyat mula sa kanyang ama. Sinagot siya ng isang sundalo na hihintayin nila ang signal niya at babalik siya na may dalang gatas at hindi na rin siya magpapakita. Iminungkahi nitong umalis na sila kaagad at biglang dumating si Mom, suot ang kakaibang kasuotan at may isang lalaking nagtangkang itulak siya palayo pero agad niya itong pinatumba gamit ang kanyang martial arts skills. Ipinahayag niyang hindi na nila kailangang maghintay pa ng signal, dahil siya na mismo ang magbubukas ng daan upang makatakas sila patungo sa tren at tumakbo siya papunta sa gitna ng mga zombie at inihanda ang kanyang mga armas. Isang zombie ang umatake mula sa kanyang likuran ngunit mabilis niya itong pinugutan gamit ang kanyang kutsilyo. Hinagis niya ang ulo nito sa ibang mga zombie upang mapapagalit sila at napansin ng mga zombie si Mom at sinundan siya. Nagbigay ito ng pagkakataon para sa iba na makatakas papunta sa tren. Ginamit ni Mom ang kanyang pambihirang bilis at espesyal na sandata upang sugurin ang mga zombie at saksakin ang kanilang mga puso. Isa-isang napatay ni Mom ang mga zombie at ligtas na nakarating ang lahat sa tren at dumating din sina Aiko at ang kanyang kaibigan, ngunit hindi sila pinayagang sumakay ng mga gwardya at pinaghubad sila upang patunayan na hindi sila nahawahan. Handa na sanang gawin ito ni Aiko pero pinigilan siya ng kanyang kaibigan dahil siguradong hindi ito matatapos ng maayos at biglang lumitaw ang dalawang zombie. Naisip ni Aiko na ito na ang kanyang pagkakataon upang patunayan na siya ay kakampi pa rin ng sangkatauhan. Pinuno niya ng pressure ang kanyang baril gamit ang makina ng tren ngunit bago pa siya makakilos, dumating si Mom at agad na pinatay ang mga zombie at nagkatinginan sila ni Aiko at nakilala nila ang isa't isa. Pareho nilang napansin na malaki na ang kanilang pinagbago. Sinabi ni Aiko na mas malakas pala siya kaysa sa inaakala at bigla siyang inamoy ni Mom at napagtanto na hindi na siya isang normal na tao, ngunit hindi niya ito isinumbong at tahimik siyang lumayo. Pagkatapos nito ay dumating si Kuso kasama ang iba pang mga sundalo at tinutukan ng baril si Aiko. Sinabi niyang dapat pa rin itong nakakulong at pinaghinalaan siyang isang zombie, dahil paano nga ba siya nakatakas? Subalit nagsalita si Mom at sinabi sa lahat na hindi zombie si Aiko kaya't dapat siyang isama sa tren at sa huli, sumakay ang lahat at ginamit ni Ayami ang master key upang mapatakbo ang tren. Pumasok din si Mom sa driver's cabin pero inutusan siya ni Kuso na bantayan ang likuran ng tren. Sagot ni Mom na siya nalang gagawa ng kanyang trabaho at matapos nito, humiga siya at natulog at tinatakpan ang sarili ng kanyang balabal. Naisip ni Ayami na siguradong pagod na pagod si Mom matapos ang matinding labanan. Habang sinusubukan ng mga tauhan na patakbuhin ang tren at dumami palalo ang mga zombie at patuloy nilang sinusugod ang tren, napilitan silang umalis kaagad at habang pinoprotektahan sila ng mga gwardya, kaso kahit pa ay nagawa pa rin ng ilang zombie na kumapit sa tren. Sa loob ng tren ay nakasama rin sina Aiko at ang kanyang kaibigan na isang mabigat at mainit na steam pipe ang malapit nang bumagsak sa isang babae, pero nagawa itong pigilan ni Aiko gamit lamang ang isang kamay na isang bagay na imposibleng magawa ng isang normal na tao. Patuloy siyang tumulong sa iba pang mga mekaniko kaso biglang may isang zombie na sumubok pumasok sa pamamagitan ng isang siwang sa pinto, nagpanik ang lahat pero mabilis na lumapit si Aiko upang ipakita ang kanyang sandata. Binuksan niya ang pinto at pinaputukan ang zombie at itinapon ito palabas ng tren at pagkatapos nito, humarap siya sa mga tao at buong kumpiyansang idineklara ngayon ay madali na nating malalabanan ang mga zombie, pero lahat ay natatakot kay Aiko dahil nagsisimula ng magbago ang kanyang katawan na unti-unti siyang nagiging isang zombie at kitang-kita na ang kanyang bakal na puso. Napasigaw si Aiko sa takot at sinasabing dapat ay napigilan niya ang pagkalat ng virus. Sinubukan niyang ipaliwanag na nananatili pa rin siyang may isip hanggat hindi umaabot ang virus sa kanyang utak, pero kahit ang kanyang matalik na kaibigan ay natatakot na rin sa kanya ngayon. Biglang dumating si Kuso at naghahanap ng zombie at itinuro ng mga tao si Aiko na sinubukan niyang ipaliwanag ang kanyang sitwasyon, subalit hindi siya pakikinggan ni Kuso at walang pag-alinlangan, binaril siya ni Kuso sa malapitan at inutusan ang kanyang mga tauhan na isara ang pinto upang hindi na siya makabalik. Unti-unting nawala ng malay si Aiko habang pinalilibutan siya ng mga zombie, hindi makapaniwala ang kanyang kaibigan sa nangyari at labis na nagdadalamati at samantala,
isang tauhan ng tren ang tumawag kay Kuso patungo sa control room na isang dambuhalang grupo ng mga zombie ang nasa harapan nila. Inakala ni Kuso na wala itong magiging problema para sa tren kaso nang umakyat siya sa labasan upang tingnan ang sitwasyon, natuklasan niyang kabilang sa mga zombie ang ama ni Ayami. Lumabas si Ayami upang makita ito at agad siyang nalungkot at dali-dali na dinala siya ni Kuso pabalik sa control room at sinabi sa kanya na kalimutan na ang kanyang ama, isa na lang siyang zombie ngayon at iniutos niyang sagasaan ng tren ang mga zombie at di nagtagal ay nakarating sila sa tarangkahan ng susunod na lungsod. Dahan-dahan na ipinarada ng conductor ang tren sa istasyon at sinubukan na pindutin ang switch upang ibaba ang tulay, ngunit may nakasiksik na kamay ng isang zombie sa mekanismo at dahil wala ng ibang paraan, nagdesisyon si Kuso na lumabas at mano-manong ibaba ang tulay. Pinigilan siya ng lahat at sinasabing masyadong delikado ito ngunit sagot niya bilang isang samurai, panahon na upang iaalay niya ang kanyang buhay para sa lahat, subalit bago siya makalabas may isang taong sumigaw na may isang nilalang na lumalaban sa mga zombie sa labas. Nagising si Aiko at muling bumalik ang kanyang diwa at nilalabanan niya ang mga zombie habang papalapit sa lever upang ibaba ang tulay, hindi niya ito ginagawa upang maging isang bayani at ginagawa niya ito bilang isang mapagmataas na paghihiganti. Gusto niyang ipakita sa mga taong itinapon siya para mamatay na siya ang nagligtas sa kanila, gusto niyang mabuhay sila habang pasan ang bigat ng kanilang ginawa sa kanya. Sa kabila ng lahat ay nagawa niyang ibaba ang tulay ngunit habang dumadaan sa kanya ang tren at bigla siyang napaiyak, naghagis ng isang lubod na may kawit si Fatty upang sagipin siya, ngunit nag-away ang ibang tao sa tren kung dapat ba siyang iligtas. Hindi hinawakan ni Aiko ang lubod at tanggap na niya ang kanyang kapalaran kaso biglang dumating si Mom at tinawag siyang kaawa-awa dahil umiiyak siya sa harap ng maraming tao. Itinali niya ang kawit sa katawan ni Aiko at inutusan ang kaibigan nitong hilahin siya pataas. Pagkarating sa tren ay nagwala si Aiko at sinabing hindi na kailangang iligtas ang isang zombie tulad niya, kaso pinatigil siya ni Mom at sinabing huwag siyang umasta na parang isang batang makulit. Biglang dumating si Kuso at ang iba pang mga sundalo at sinabi nila kay Aiko na kung mayroon pa siyang natitirang pagkatao, dapat na siyang mamatay sa kanilang kamay na handa nang lumaban si Aiko. Hindi dahil sa galit kundi dahil gusto niyang patunayan ang kanyang sarili kaso biglang pumagitna si IIM. Sinabi niyang si Aiko ay hindi isang zombie pero hindi rin siya isang ganap na tao at tinanggal niya ang kanyang pangitaas at ipinakita ang sugat sa kanyang likuran, kung saan makikita ang kanyang bakal na puso na nagniningning. Nagulat ang lahat sa nakita nila at ipinaliwanag ni Mom na sila ni Aiko ay hindi mga zombie, sila ay kabaan. Mayroon silang katawan ng isang zombie ngunit may isipan ng isang tao kaya't kabilang pa rin sila sa panig ng sangkatauhan. Itinutok ni Kuso ang kanyang baril kay Mom at sinabing kung ganoon, kaaway rin siya ng sangkatauhan at sagot ni Mom kung susubukan siya na papatayin ay babawian din niya ito, ngunit kahit sa harap ng revelasyon ni Mom ay hindi pa rin umatras si Kuso ngunit biglang dumating si Ain at hiniling kay Kuso na itigil na ito. Sinabi niyang nakatakas sila mula sa mga zombie dahil kina Mom at Aiko, gayunpaman ay sinabi ni Kuso na hindi pa rin nila dapat isama ang dalawa sa kanilang paglalakbay at sumang-ayon si Aiko ay sinasabing isa siyang zombie at maaaring makahawa sa iba. Subalit bago pa siya makalabas, pinigilan siya ni Mom at ibinagsak sa sahig at ipinaliwanag niya na hindi sila mga zombie kundi mga siniris. Pagkatapos ay humarap siya kay IIM at tinanong kung maaari silang manatili sa tren hanggang sa makarating sa kabisera. Sinubukan ni Aiko na sumagot, ngunit bago pa siya makapagsalita, napuruhan siya ni Mom at literal na naduraj ang kanyang kinabukasan, hindi pa iyon sapat kaya't tinuluyan siyang patulugin ni Mom. Makalipas ang ilang oras ay nagising si Aiko at natuklas ang ganap ng gumaling ang kanyang katawan, nakahiga rin si Mom malapit sa kanya at nagpapahinga dahil ayon sa kanyang hiling, inilagay silang dalawa sa boiler room. Tinanong ni Mom si Aiko kung may alam siya tungkol sa kabisera at sinabi ni Aiko na ito ang sentro ng pananaliksik tungkol sa mga zombie, kaya't posibleng mayroon silang solusyon sa kanilang kondisyon. Sinabi naman ni Mom na kailangang makarating siya sa kabisera anuman ang mangyari dahil may misyon siyang iniwan ng kanyang kapatid na bagamat hindi niya sinabi kung ano ito. Dagdag pa niya ay kailangan niyang isama si Aiko dahil maaari niya itong gawing panangga at hindi naintindihan ni Aiko ang ibig niyang sabihin. Kaya't ipinaliwanag ni Mom na nakatutulog siya kapag masyado siyang napapagod sa labanan kaya't kailangan niya ng isang tagapagtanggol sa mga panahong iyon.
Dahil dito ay bigla siyang nagpasimulang sanayin si Aiko na bagamat may lakas si Aiko ay wala siyang kasanayan sa pakikipaglaban, sa halip na lumakas na tila naging sparring dummy lang siya na paulit-ulit siyang ibinabagsak sa sahig sa iba't ibang paraan. Pinagsabihan siya ni Ma'am na wala siyang kwenta ay hindi man lang niya mapanatili ang kanyang balanse, kahit na may laso pa siya na nagpipigil sa kanyang lakas at biglang may naramdaman si Ma'am na isang presensya ng zombie malapit sa kanila. Dali-dali siyang lumabas ng boiler room at sa kabilang silid ay isang lalaki at isang buntis na babae ang nagtatalo dahil sa pagkain, ngunit nang makita nilang paparating si Ma'am, mabilis silang nagsitakbuhan. Maya-maya ay dumating din si Kuso kasama si IIM at iba pang mga nakatatanda at sinabi nila kay IIM na isang malaking pagkakamali ang pagkakatiwala sa dalawang kaban, naging tensyonado ang sitwasyon ngunit biglang dumating ang isang lalaking may gintong buhok at Victorian era na hairstyle. Ipinaalam niya kay IIM na malaki na ang nabawas sa kanilang supply ng tubig at kinakailangan nilang huminto agad upang makapagpatuloy sa paglalakbay, dahil dito ay medyo lumamig ang tensyon sa loob ng tren at di nagtagal, huminto ang tren sa tabi ng isang ilog. Nang dumilim ay nagdao sina IIM at ang iba pa ng isang mass funeral para sa lahat ng namatay sa atake ng mga zombie. Pinanood lamang ito ni Aiko mula sa boiler room at tinanong siya ni Mom kung hindi ba siya magdarazzle. Sinabi ni Aiko na matagal na niyang nawala ang kanyang pamilya sa mga zombie. Sagot naman ni Ma'am na ganoon din siya at pagkatapos ay tinanong niya tungkol sa batong hawak ni Aiko, hinubad ni Aiko ang kanyang guwantes at tiningnan ang bato, nagsimulang ikwento ang kanyang nakaraan. Nakuha niya ito sa tabing ilog noong bata pa siya, at ibinigay ito sa kanyang nakababatang kapatid bilang isang good luck charm. Ngunit 5 taon na ang nakalilipas at nang salakayin ng mga zombie ang kanilang lungsod at iniwan sila ng mga matatanda at tumakas, sinubukan din nilang tumakas kaso inatake ng isang zombie ang kanyang kapatid na babae. Sa takot ay tumakbo si Aiko upang humingi ng tulong pero walang gustong tumulong sa kanya, nang bumalik siya ay nakita niyang nagsisimula ng magbago ang kanyang kapatid, niyakap niya ito at humagulgol habang paulit-ulit na humihingi ng tawad. Upang pigilan ang kanyang ganap na pagiging zombie ay ginamit niya ang isang espesyal na pampasabog upang pasabugan ang puso nito bago pa ito tuluyang magbago. Simula noon palagi niyang dala ang bato bilang alaala ng kanyang kapatid. Sinabi niyang dapat ay namatay na rin siya noon kasabay ng kanyang kapatid pero wala nang saysay ang pagsisisi sa nakaraan at sa parehong oras sa labas ng boiler room, isang grupo ng mga magsasaka ang nagtipon matapos udyukan ng isang nakatatanda laban sa dalawang nilalang. Mabilis na dumating si Ayami upang pigilan sila kaso sinabi ng mga tao kay Ayami na dapat nilang patayin ang mga zombie bago pa sila atakihin ng mga ito. Pumunta siya sa boiler room upang ipaliwanag ang sitwasyon kay Ma'am, subalit narinig na nito ang lahat mula sa loob. Sinabi ni Ma'am na ibibigay niya sa mga tao ang gusto nila at tumalon siya palabas ng silid at bumagsak sa harapan ng mga tao na natakot at hindi makagalaw. Handa nang lumaban si Ma'am kaso sinabi ni Aiko na huwag niyang baliwalain ang sitwasyon. Biglang naramdaman ni Ma'am ang presensya ng zombie muli kaya't mabilis siyang lumabas upang hanapin ito, samantala ay nagpasya si Ayami na alisin ang takot sa isipan ng kanyang mga tao sa pamamagitan ng pagsaksak kay Aiko. Sinubukan niyang saksakin ito gamit ang kanyang kutsilyo subalit hinawakan ito ni Aiko at tinanong siya ni Ayami kung bakit hindi siya lumalaban at sagot ni Aiko, hindi niya ito magagawa dahil nangako siya sa kanyang namatay na kapatid. Ipinangako niya na kahit na ikakapahamak niya ay hindi na siya muling aalis at hindi na niya isasakripisyo ang buhay ng iba. Sumpa niya na papatayin niya ang lahat ng zombie at nang marinig ito ni Ayami, tinanong niya ang lahat kung may nagdududa pa ba kay Aiko at napayuko ang lahat at ang nagtulak ng kaguluhan ay labis na nadismaya. Dinala ni Ayami si Aiko pabalik sa loob at humingi ng tawad sa pagsubok na saksakin siya. Sinabi ni Aiko na nauunawaan niya ang sitwasyon nito at habang papaalis na si Ayami, biglang nawalan ng malay si Aiko dahil sa matinding pagdurugo. Samantala si Ma'am naman ay nagtungo sa common area at nakipaglaro sa mga bata at dahil dito, unti-unting nawala ang takot ng mga ina sa kanya kaso nang sabihin niyang nagugutom siya at hindi sapat ang normal na pagkain para sa kanya, biglang nagbago ang tingin ng lahat sa kanya at hiniling niya na bigyan siya ng dugo at agad na bumaliktad ang lahat laban sa kanya. Ipinaliwanag ni Ma'am na wala siyang magagawa, dahil tanging dugo lamang ang makapagbibigay sa kanya ng enerhiya at ang kanyang katawan ay katawan ng isang zombie, kaya't hindi siya maaaring kumain ng pagkain tulad ng iba.
Biglang may sumigaw na may isang babaeng naging zombie at mabilis na tumakbo si Mom papunta sa kanya, kinuha ang mga espada ng ilan sa mga mandirigma at tinapos ito kaagad. Ngunit ang kaibigan ni Aiko na nag-aalaga sa mga bata ay sumigaw at sinasabing buntis ang babaeng iyon, hindi ito narinig ni Mom hanggang sa nasaksak na niya ang babae ng 2 beses sa dibdib. Samantala sa loob ng boiler room ay sinubukan tulungan ni Ayami si Aiko subalit dahil sa kanyang kahinaan, bumigay ang kanyang katawan sa kanyang zombie instinct at nagsimulang maghanap ng dugo at bigla niyang inatake si Ayami at ibinagsak ito sa sahig. Walang ideya si Ayami kung bakit siya inaaway ni Aiko kaso nang makita niyang lumabas ang pangil nito at handa siyang kagatin, napuno siya ng matinding takot at sa labas, galit na galit ang mga tao kay Mom at tinawag siyang mamamatay tao dahil sa ginawa niya sa buntis. Sagot ni Mom na wala ng paraan upang mailigtas ang sanggol dahil siguradong nahawaan na rin ito ng virus, ngunit walang naniwala sa kanya at biglang naramdaman ni Mom ang isang napakalaking hukbo ng mga zombie papalapit sa kanila. Sa boiler room, bago pa makagat ni Aiko si Ayami ay biglang dumating si Kuso at tinadyakan siya palayo at nang bumalik si Aiko sa kanyang malay ay labis siyang nasindak sa kanyang ginawa. Itinutok ni Kuso ang kanyang baril kay Aiko kaso biglang dumating si Mom at sinabing kailangan nilang kumilos agad paparating na ang mga zombie. Sa labas ay nagsimulang magpanik ang mga tao at nagunahan sa pag-akyat sa tren bago ito umalis at samantala ay ikinulong naman ng mga sundalo si Mom at Aiko, dahil karamihan sa kanila ay hindi pa rin nagtitiwalang lumaban kasama sila. Muling umaandar ang tren kaso mas lalong naging balisa ang mga tao at naniniwala silang si Mom at Aiko ang nagdala ng mga zombie sa kanila, sinamantala ng mga matatanda ang sitwasyon upang pilitin si Ayami na amining hindi siya karapat-dapat na maging pinuno. Hiningi nila ang master key mula sa kanya at sa huli ay nagpasya si Ayami na ibigay ito sa kanila, pero nang makuha na ito ng matanda ay agad niyang inutusan ang driver na baguhin ang direksyon ng tren papunta sa kabundukan. Nagprotesta si Ayami at sinasabing mapanganib ang kabundukan dahil ang mga zombie ay nasa mataas na lugar doon, pero sinabi ng lalaki kay Ayami na bumalik na lang siya sa kusina at hayaan siyang gawin ang kanyang trabaho. Samantala ay sinusumpa ni Aiko ang sarili dahil sa pag-atake niya kay Ayami subalit sinabi ni Mom na natural lamang iyon dahil pareho silang gutom. Biglang itinulak ng mga tauhan ng matatanda ang lahat ng kaibigan ni Aiko sa pinakahuling silid, sinasabing hindi nila kailangan ng mga kakampi ng zombie sa grupo. Binigay ni Fatty kay Aiko ang kanyang salamin kahit pa sinabihan siya ni Aiko na lumayo dahil baka atakihin niya ito, hindi siya nakinig at inabot din kay Aiko ang kanyang piercing gun upang magamit niya ito sa pakikipaglaban sa mga zombie. Biglang sinabi ni Mom na nagugutom siya at ngayon ay may sariwang karne na sa harapan nila. Lumapit siya sa isang magandang babae sa sulok at tinanong kung maaari ba siyang sumipsep ng higit pa sa dugo nito. Doon lang napagtanto ng babae na si Mom ay isa sa mga alphabet people, samantala ay tumingin palabas ang mga kaibigan ni Aiko at nakita nilang pinalalaya ng mga tauhan ng matatanda ang kanilang bagon mula sa tren. Sinubukan nilang pigilan ito ngunit pinaputukan sila ng mga tauhan na halos tamaan ang kanilang ulo. Balak nilang gamitin ang master key upang paghiwalayin ang bagon kaso sa mismong sandaling iyon, dumaan ang tren sa ilalim ng isang tulay at biglang nagsitalunan ang mga zombie mula sa itaas. May isang espesyal na zombie sa kanila na marunong gumamit ng espada at madali nitong pinapatay ang sinumang humaharang sa kanya gamit ang matatalim na espada. Sumilip si Mom mula sa maliit na butas sa dingding at napagtanto na isang kakaibang zombie ang kanilang kinakaharap. Sinubukan niyang barilin ito pero naiwasan ng zombie ang kanyang pag-atake. Lahat ng namatay ay muling bumangon bilang zombie at nagsimulang kumalat ang impeksyon sa loob ng tren at habang gusto ng matanda na tanggalin ang mga nahawaan na bagon, nagpasya si Ayami na umatake upang iligtas ang mas maraming tao. Pinamunuan niya ang mga mandirigma upang bumuo ng depensa laban sa mga zombie. Sinabi ng malaking lalaki kay Kuso na kailangan niya ng espada dahil mas madaling pugutan ng ulo ang mga zombie kaysa sa barilin ang kanilang puso. Mabilis na tumakbo si Kuso upang kunin ang kanyang espada at sa panahong iyon ay pilit na hinahawakan ng natitirang tao ang depensa, isang bata ang nahila ng mga zombie, kaya't nagpasya siyang pagsabugan ang kanyang sariling puso upang hindi siya maging isa sa kanila. Ngunit hindi niya napansin na katabi niya ang isang bariles ng gasolina na sumabog at lumikha ng butas sa bagon. Dumating si Kuso dala ang kanyang espada at nagsimulang itaga ang mga zombie.
Samantala ay ginamit ni Aiko ang emergency exit upang makalabas sa huling silid at lumaban sa zombie swordsman, kasama niya si Mom ngunit malapit na itong maubusan ng lakas, mabilis silang tumakbo nang lumabas ang tren mula sa lagusan at pinatay ang mga zombie na humaharang sa kanila. Subalit tuluyang nauubusan ng enerhiya si Mom at nakatulog sa ibabaw ng tren at sa parehong sandali, natapos ng patayin ni Kuso ang lahat ng zombie subalit biglang inatake siya ng evolved zombie swordsman, nabigla siya nang makitang may zombie na marunong gumamit ng armas ngunit hindi siya umurong. Nagawang itulak ni Kuso ang zombie sa butas pero nang susubukan na niyang saksakin ang puso nito ay nabali ang kanyang espada, sinamantala ng zombie ang pagkakataon at malubhang sinugatan si Kuso. Mabilis namang nagpaputok ang kanyang mga kasama upang iligtas siya at samantala, abala si Aiko sa pagtatali kay Mom sa bubong ng tren upang hindi ito mahulog. Sinabi ni Mom kay Aiko na patayin ang zombie swordsman at bumalik ng buhay at pagkatapos nito ay tuluyang siyang nakatulog. Maya-maya ay dumating ang mga kaibigan ni Aiko at hiniling niyang bantayan nila si Mom, sinubukan niyang maglakad papunta sa kalaban, pero bigla niyang naramdaman ang panghihina at matinding gutom. Samantala ay patuloy na pinapatay ng zombie swordsman ang mga tao at unti-unting itinutulak pabalik ang linya ng depensa. Sa wakas ay nakalapit na si Aiko at mula sa butas sa bubong, sumigaw siya na bigyan siya ng kaunting dugo at siguradong papatayin niya ang zombie swordsman. Nag-alinlangan ang lahat kaso umakyat si Ayami sa bubong at hiniwa ang kanyang kamay at sinabi niya kay Aiko na ito ay isang kasunduan ng dugo kapalit ng kanyang dugo, kailangan lumaban si Aiko para sa kanila. Tumalsik ang dugo ni Ayami at pati ang zombie swordsman ay natukso rito at sinugod ito ni Kuso upang pigilan itong makalapit kay Ayami, habang inaatake ni Kuso ang zombie. Nakalapit si Aiko kay Ayami at sinipsip ang dugo mula sa kanyang mga daliri. Nang dumadaloy ang dugo sa kanyang bakal na puso, nakaramdam siya ng matinding lakas at mabilis niyang sinunggaban ang zombie swordsman at itinumba ito sa lupa. Gamit ang kanyang piercing gun ay tuluyang sinaksak ni Aiko ang puso ng zombie at pinatay ito. Saglit na natahimik ang lahat kaso biglang nagsimulang magsaya si Ayami at sinundan siya ng buong tren at nagdiwang para kay Aiko. Matapos nito ay sinimulan nilang linisin at ayusin ang tren at itinuring na bayani sina Aiko at Mom, at ibinalik kay Ayami ang master key at ang kanyang awtoridad. Idineklara niya na sasama sina Aiko at Mom sa biyahe patungo sa kabisera at kung kailangan nila ng dugo ay siya ang magbibigay sa kanila, ngunit sumagot si Kuso na hindi niya kayang bigyan silang dalawa pero nagboluntaryo ang mga kaibigan ni Aiko para sa trabaho. Sumali rin ang mga mandirigma kasama si Ayami pati na rin si Kuso at sa ganoong paraan ay ipinagpatuloy nila ang kanilang paglalakbay patungo sa kabisera. Makalipas ang kaunting panahon ay ginamit ng isang kakaibang lalaking blonde sa grupo ang piercing gun ni Aiko bilang batayan, upang makalikha ng mas advanced na mga bala na kayang tatagos sa puso ng mga zombie. Samantala ay sinubukan din ni Aiko na balutin ang mga espada ng metal mula sa mga puso ng zombie upang maging mas matibay ang mga ito. Sa kabilang banda ay nagpapahinga si Mom kasama ang mga bata nang biglang mag-away ang dalawang lalaki dahil sa pagkain na nakasira sa laro nila. Isa sa kanila ang naglabas pa ng kutsilyo kaya't agad silang pinagsasapak ni Mom at sinabihang huwag nang mag-away sa harap ng mga bata. Pumalakpak ang lahat sa ginawa niya ngunit sinaway siya ni Aiko, sinasabing tigilan na niya ang paglikha ng gulo. Dumating din si Ayami sa eksena at buong-buo niyang sinuportahan si Mom at sinabing tama lang na disiplinahin niya ang mga walang modo. Tinawag pa niya si Mom na bodyguard ng lahat ng nasa tren na dahilan upang mahiya ng kaunti si Mom. Biglang huminto ang tren nang hilahin ng tsuper ang emergency brake. Tinanong ni Ayami kung ano ang nangyari at napag-alaman nilang hindi tumutugon ang lungsod na dapat nilang paghintuan upang kumuha ng supply. Nang lumapit sila ay natuklasan nilang nilamon na ito ng mga zombie ngunit may ilang nakaligtas. Nagpadala ng rescue team si Ayami upang iligtas ang mga natitira at habang binibigyan sila ng pagkain, napansin ni Mom ang isang pamilyar na mukha at isang lalaking may isang paa. Umalis ang lalaki at sinasabing gagamit siya ng palikuran kaso habang dumaraan kay Mom ay tinawag niya ito sa labas, lumabas si Mom upang makipag-usap at doon nagpakilala ang lalaki bilang si Ino. Sinabi niya kay Mom na may impormasyon siya para sa kanyang nakatatandang kapatid at may ilang opisyal ng gobyerno ang nagtago ng mga armas upang patayin ang mga tao, hindi ang mga zombie kaya dapat mag-ingat ang kanyang kapatid. Dagdag pa niya ay handa siyang muling maglingkod sa kanyang kapatid kung tatawagan siya nito.
Ngunit sinabi ni Mom na pinalayas na siya noon kaya't hindi na siya dapat mag-abala, tumalikod na siya kaso bigla siyang inatake ni Ino. Mabilis niyang hinarang ang atake at sabay banta na papatayin niya ito kung uulitin niya ang ginawa niya, kaso biglang iniangat ni Ino ang isang revolver at nakatutok pala ito kay Mom sa buong oras. Binanggit niyang humihina na si Mom at dapat niyang ituon ang sarili sa pagpatay ng mga zombie na hindi sa pakikisalamuha sa iba. Dagdag pa niya na ang tanging dahilan kung bakit pinapanatili siya ng kanyang kapatid ay dahil magaling siyang pumatay ng zombie, at kapag naging walang silbi siya ay matatapon lang siya tulad ng iba pang hindi pinalad. Iniwan siya ni Ino na may dalang hindi kanais-nais na babala at nagsimulang manginig si Mom dahil sa katotohanang sinabi nito, samantala si Aiko at ang iba pa ay nagplano kung paano tatawid sa lungsod dahil iyon ang pinakamaikling ruta patungo sa kabisera. Ngunit naharangan ang daan kaya't iminungkahi ni Aiko na pumunta sa Central Boiler Room upang kontrolin ang crane mula roon, may nabuong plano si Aiko na may mababang tsansa ng panganib. Dumating si Mom sa eksena at matapos marinig ang lahat ay sinabi niyang hindi siya susunod sa plano dahil para ito sa mga duwag, sinubukang ipaliwanag ni Aiko ang kanyang plano kaso sinipa siya ni Mom at sinabing ayaw niyang mahawa sa kanyang pagiging duwag. Idiniin niya na gagawin niya ang gusto niya kaya't nahirapan si Aiko na kumbansihin ang iba na magiging matagumpay ang plano kahit wala si Mom. Matapos iyon ay pumunta si Mom sa boiler car at umupo roon upang mapakalma ang kanyang Iron Heart. Samantala ay ipinaliwanag ni Aiko sa kanyang mga kaibigan ang buong plano dahil kailangan niya ng mga tao upang kontrolin ang crane, bagamat kinakabahan na sumang-ayon ang lahat at maya-maya, bumalik si Aiko sa boiler room upang kumuha ng supply at doon niya muling nakita si Mom. Tinanong niya ito kung may nangyari dahil napansin niyang kakaiba ang kilos nito, sumagot si Mom nang wala kaso sinabi ni Aiko na tigilan na niya ang pagpapanggap na parang si Zorro, tinanong niya kung lalaban ito sa tabi nila at sumang-ayon naman si Mom ngunit tumangging sumunod sa kanyang plano. Iginiit ni Aiko na bahala siyang gawin ang gusto niya pero binalaan siyang huwag lumapit sa boiler room, dahil doon nagkukumpol ang karamihan sa mga zombie at sa wakas ay nakarating na ang tren sa lungsod, at agad na lumabas ang task force upang alisin ang gumuhong poste sa riles. Naghanda ang mga kaibigan ni Aiko sa crane control room na habang siya naman ay tumakbo papunta sa isang estratehikong lokasyon upang akitin ang mga zombie, ngunit tumakbo ng diretso si Mom patungo sa boiler room upang mabilis na tapusin ang laban sa pamamagitan ng pagpatay sa lahat ng zombie. Napamura si Aiko nang makita niya ito at agad siyang sumunod para suportahan siya at sa loob ay sinira ni Mom ang pinto at bumungad sa kanya ang napakaraming zombie na naghihintay, hindi siya nagsayang ng oras at gumamit ng bomba, bala at kutsilyo upang mapabilis ang pagpatay sa kanila subalit hindi rin siya nakaligtas sa ilang sugat, kahit na may mas marami pang zombie sa unahan na desidido siyang tapusin silang lahat. Maya-maya ay dumating sina Aiko at ang kanyang grupo at nanlaki ang kanilang mga mata sa dami ng zombie na napatay ni Mom, nakita nila siyang naghihintay malapit sa mga switch ng boiler, inirereklamo ang plano ni Aiko na ani ay magtatagal kung sinunod nila at hindi na siya pinansin ni Aiko at sinimulan na lang paganahin ang boiler, hindi pinatulan ang pang-aasar ni Mom. Habang nagmamatigas siya ay natuklasan ng mga mandirigma na libu-libong zombie ang umaakyat sa tore at papunta sa kanila at agad silang kinabahan at sinisi si Mom, binanggit ang ginawa niyang pagpatay sa mga zombie na lalo lang nagunjok sa iba pang umatake. Pilit niyang ipinagtanggol ang kanyang ginawa na sinasabing kaya naman niyang tapusin ito, pero pinutol siya ni Aiko at sinabihang manahimik muna para makapag-focus siya sa trabaho. Sa kabila ng sitwasyon nagawa niyang paganahin ang boiler sa pinakamataas na antas, samantala ang kanyang mga kaibigan ay nagpatuloy sa pagpapagalaw ng tren upang malinis ang riles, subalit ay mabilis na lumalapit ang mga zombie kaya't napagdesisyonan nilang bumalik na sa tren. Wala nga lang ni anino ni Mom sa paligid at sa puntong iyon ay nagdesisyon si Aiko na kalimutan na siya at iligtas ang kanyang mga kaibigan. Inutusan niya silang bumalik sa tren habang siya ang mag-operate ng crane upang alisin ang mga harang sa riles. Habang iniangat niya ang mga bakal ay napansin niyang nasa labas si Mom at patuloy na nakikipaglaban sa mga zombie. Alam niyang hindi lang ito tungkol sa simpleng pagpatay na pilit nitong pinapatunayan sa sarili na hindi siya basta-basta na matatalo at itatapon, kahit nanghihina at hilo ay hindi siya huminto sa laban. Noong una ay inisip ni Aiko na kakayanin ni Mom ito ng mag-isa kaya't nagpatuloy siya sa crane, ngunit biglang lumitaw ang tinatawag na Bruce Lee ng mga zombie at nadisarmahan siya at sa isang iglap ay napabagsak si Mom, itinapon pababa sa imbakan ng uling.
Walang ibang pagpipilian si Aiko kundi ang iwan ang crane at iligtas siya at dahil dito ay hindi natanggal ang mga harang sa riles, kaya't napilitan ang tsuper ng tren na huminto at gamit ang isang cable, tumalon si Aiko at mabilis na tinapos ang buhay ng kung fu zombie bago buhatin si Mom. Bigla niyang naramdaman ang pagyanig ng lupa kasabay ng isang malakas na pagsabog mula sa boiler building. Sa isang iglap ay natabunan sila ng napakaraming uling at mula sa guho ay lumitaw ang isang misteryosong itim na nilalang, dahan-dahan itong nag-anyo bilang isang dambuhalang halimaw na isang eksenang nagpapanginig sa lahat ng nakakita. Sa matinding takot ay nagmadali ang tsuper ng tren na mapapagana ito paatras papasok sa isang hangar. Sa huling sandali ay ibinaba ng mga samurai ang pinto ng hangar at habang ang iba ay walang patid na nagpaputok sa halimaw upang mabawasan ang kanyang lakas. Sa kabutihang palad ay nagtagumpay sila at hindi ito nakapasok at nang bumangga ang halimaw sa gate, bigla itong nagkalas-kalas at naging maraming normal na zombie at habang nangyayari ito, napapanaginipan ni Mom ang isang nakakatakot na alaala na isang kaibigan niya ang pinatay matapos magpakita ng sintomas ng pagiging zombie. Hindi siya makapaniwala sa nakita ngunit kinailangan niyang itago ang kanyang emosyon dahil kailangang umalis ng kanyang tinatawag na kapatid, na sa totoo'y kanyang Panginoon at nagising siya mula sa bangungot at natagpuan ang sarili niyang natabunan ng napakaraming debris. Mas masahol pa ay naramdaman niyang lalong lumalakas ang epekto ng dugong zombie sa kanyang katawan, maya-maya pa ay dumating si Aiko upang iligtas siya at tinanong niya ito kung iniisip niyang kasalanan niya ang lahat ng nangyari. Habang inaalis ni Aiko ang mga bato sa ibabaw niya ay diretsahan nitong inamin na oo na sinira niya ang plano niya. Ngunit kasabay nito ay inamin din niyang nagkamali siya sa pagpapabaya sa crane upang iligtas siya at para sa kanya, kailangan nilang pareho mabuhay upang may tama ang kanilang pagkakamali. Tinangka ni Mom na itaboy siya at sinasabing kaya naman niyang makaalis mag-isa at tapusin ang mga zombie ngunit sagot ni Aiko, masyado siyang mahina para gawin iyon ngayon. Sa pagpupumilit ni Mom na hindi siya mahina at ipinagmalaki niyang hindi pa siya nakagat ng kahit isang zombie, pero sa hindi inaasahang pangyayari ay biglang lumakas ang epekto ng dugong zombie sa kanyang katawan, natarante siya natatakot sa posibilidad na tuluyan siyang maging isa sa mga nilalang na ito. Agad siyang pinainom ni Aiko ng nakabottled na dugo na dala niya at matapos niya itong inumin ay agad siyang nakaramdam ng ginhawa. Dito na napaisip si Aiko at tinanong siya kung talagang nagiging zombie sila kapag masyado silang nagugutom. Hindi agad nakasagot si Mom at dahil kahit siya mismo ay hindi tiyak sa sagot at sinabi ni Mom kay Aiko na lahat ng miyembro ng kanyang grupo ay tuluyang naging zombie, sa sandaling iyon ay napansin ni Aiko ang isang napakalaking grupo ng mga zombie na paparating sa kanila. Nagdesisyon siyang harapin muna ang mga ito bago iligtas si Mom at sinubukan siyang pigilan ni Mom, sinasabing walang kabuluhan ang kanyang ginagawa kaso tumanggi siyang hayaan itong mamatay ng walang kalaban-laban hanggat kaya pa niyang lumaban. Kinuha niya ang kanyang piercing gun sa kasinugatan ang kanyang braso upang maakit ang mga zombie patungo sa kanya, habang abala si Aiko sa pakikipaglaban sa malayong bahagi ng minahan na wala ng malay si Mom at muling napanaginipan ang nakaraan, ang panahon kung kailan nilusob ng mga zombie ang kanyang nayon. Sa gitna ng kaguluhan ay nakita niyang walang awang pinatay ng mga gwardya maging ang mga taong humihingi ng kanlungan, sapagkat pinaghinalaan nilang lahat ay nakagat na at pati ang kanyang ina ay hindi nakaligtas. Siya na ang susunod ngunit biglang may isang lalaking nakasakay sa kabayo ang dumating at iniligtas siya. Habang abala siya sa panaginip ay dumating ang mga mandirigma mula sa tren at nailigtas siya mula sa pagkakabaon sa mga guho. Nang magkamalay siya ay agad siyang naghanap kay Aiko at natagpuan niya ito sa hindi kalayuan, nakahandusay at napapalibutan ng mga patay na zombie. Dali-dali siyang lumapit at nalaman niyang buhay pa ito at bagamat malubha ang kanyang mga sugat, agad silang bumalik sa tren ngunit sa daan ay muling lumitaw ang dambuhalang itim na halimaw na binubuo ng pinag-isang katawan ng maraming zombie. Alam ni Mom na tinatawag itong fused colony kaso iyon ang unang beses niyang makita ito ng harapan, nagmadali silang umakyat sa tren habang pilit nitong sinisira ang daan patungo sa tunnel upang lumunin ang mga patay na zombie sa loob. Naitanong ni Kuso kung kaya nilang talunin ang halimaw at kumpiyansa ang mga kaibigan ni Aiko na magagawa nila ito gamit ang isang malakas na kanya na nakuha nila mula sa estasyon. Ipinaliwanag naman ni Mom na may isang zombie sa loob ng fused colony na nagsisilbing puso o core. Kung masisira ito ay tuluyang mawawasak ang buong halimaw at hindi sapat ang kanyan upang sirain ang core, ngunit tiyak siyang kaya nitong ilantad ito upang siya ang tumapos dito.
Makalipas ang ilang oras ay naialis na ni Aiko ang mga nakaharang na debris upang makapagpatuloy sa paglalakbay ang tren. Sa sandaling iyon ay nagsimulang humahabol ang Fused Colony at si Fatty ang nakatalaga sa kanyan, at inutusan siya ni Mom na hintayin hanggang sa huling sandali bago ito paputukin upang makuha ang tamang tiyempo. Subalit sa matinding kaba ay napaaga ang kanyang pag-atake at nabahagya lamang nasugatan ang ulo ng halimaw at nagpaulan ng mga zombie sa tren. Mabilis na inatake ng mga gwardya ang mga nahulog na zombie at sumali rin sina Aiko at Kuruso sa laban. Ginamit ni Kuruso ang bagong espadang ginawa ni Aiko na kayang mabilis na tumagos sa puso ng mga zombie. Sa kalaunan ay nakalapit ng husto ang dambuhalang halimaw at sinira nito ang ilan sa mga bahagi ng tren, ngunit sa pagkakataong ito ay naghintay si Fatty hanggang sa tamang sandali. Nang siguradong tatamaan nito ang core ay pinaputok niya ang kanyan at lumitaw ang core ng halimaw. Doon na sumugod si Mom upang barilin ito at sa isang putok ay tuluyang sumabog ang Fused Colony. Agad namang sinagip ni Aiko si Mom bago sila pumasok pabalik sa tren. Dahil sa bilis ng tren ay hindi nila naiwasan na mawalan ng kontrol kaya't nagkaroon ito ng matinding pagdulas sa riles. Ginamit ni Ayon ang loudspeaker upang utusan ang lahat na lumipat sa kanang bahagi upang ibalik sa balanse ang tren. Sa pamamagitan ng sama-samang pagtulak sa pader ay naibalik nila ito sa tamang posisyon at sa wakas ay ligtas nilang nalagpasan ang lungsod. Habang papalapit ang tren sa isa pang lungsod sabik na bumaba ang lahat upang tingnan kung may natitirang buhay na tao roon, nakita nilang nagbigay ng senyales ang lungsod na isang hudyat na may mga nakaligtas pa sa loob, masayang-masaya ang lahat sa pag-asang makakapagpahinga sila kahit sandali. Pagdating nila sa istasyon ay napagpasyahan ni Mom na makipagkita sa alkalde ng lungsod, habang ipinagkatiwala naman niya ang tren sa mga nakatatandang miyembro ng grupo, samantala ay ipinaalam ni Pico at ng blonding inhinyero na nauubusan na sila ng metal na ginagamit sa paggawa ng mga espesyal na jet bullets. Kulang din sila sa mga piyesang kinakailangan upang maayos ang tren at dahil dito ay inutusan ni Mom ang lahat na bilhin na ang lahat ng kakailanganin nila ngayong araw. Dahil aalis na sila kinabukasan at sa kalagitnaan ng pag-uusap ay biglang napansin ni Fatty na ang araw na iyon ay kapistahan kung saan isinusulat ng mga tao ang kanilang mga hiling sa papel at itinatali sa mga kawayan. Ngayon lamang nalaman ni Mom ang tungkol dito kaya't labis siyang natuwa sa ideya ng pagdiriwang. Pero sinabi ni Aiko na wala silang oras o sapat na mapagkukunan para gawin iyon, gayunpaman ay gusto ni Ayami na ipagdiwang ng lahat ang pista upang mapalakas ang kanilang moral. Ibinigay niya ang kanyang personal na pera kay Aiko upang bumili ng metal at puno ng kawayan at agad naman niya itong tinanggap. Habang ang mga shopping team ay pumunta sa lungsod upang mag-refill ng kanilang mga supply, ang mga naiwan ay naligo at naglaban ng kanilang mga damit at ang mga babae ay namimili ng pagkain at damit, habang sina Aiko at ang kanyang kaibigan ay nag-stock ng iba pang mga kinakailangan. Samantala ay pumunta siya sa mansyon ng alkalde ngunit hindi siya lumabas upang salubungin siya kaya't dumiretso siya sa ministro, ipinakita niya ang lakas ng jet bullets na ginawa ni Aiko, at labis na humanga ang mga ministro rito at bilang kapalit ng mga plano ng jet bullets upang labanan ang mga zombie, nangako ang ministro na magbibigay ng sapat na pagkain para sa lahat ng nasa tren at pumayag ding magbigay ng silungan para sa mga nasugatan sa lungsod. Kinagabihan ay nagtipon-tipon ang mga shopping team sa palengke at habang isinusulat ng kaibigan ni Aiko ang kanyang hiling sa isang card at isinasabit ito sa puno ng kawayan, biglang naalala ni Mom na nakita niya ang kanyang ina na ginagawa ito noon at tahimik siyang lumayo sa grupo at nang mapansin ni Aiko na nawala siya, agad siyang nagpanik dahil hindi pa siya nakakakain ng tanghalian. Hinanap siya ni Aiko at natagpuan sa isang dambana at tahimik na nakaupo. Inaabot niya ang bote ng dugo sa kanya at nagsimulang magkwento si Mom tungkol sa kanyang ina at kung paano niya minsan ipinagdiwang ang pistang ito, ngunit ngayon na isa na siyang zombie na hindi na kasing saya ang mga pista at pagdiriwang tulad noon. Sinabi ni Mom na maaaring sila ay mga tao ngayon pero maaaring magising silang mga zombie sa susunod, kapag nangyari iyon ay makakagat nila ang lahat ng nasa tren at hindi nagustuhan ni Aiko ang pagbibiro niya tungkol sa seryosong bagay na ito at sinabihan siyang tumigil. Iginiit ni Aiko na ibabalik niya siya sa pagiging tao muli pero sinabi ni Mom na kung mangyayari iyon ay hindi na siya makakalaban sa mga zombie. Iginiit ni Aiko na hindi na kailangang gawin iyon dahil pupuksin niya ang lahat ng mga zombie at napangiti si Mom sa kanya, na tila nagpapaalala sa kanya ng kanyang nakababatang kapatid. Kinagabihan ay isinulat ng lahat ang kanilang mga hiling sa mga card at isinasabit sa puno ng kawayan.
nagsimula ang fireworks at humanga ang lahat sa kagandahan nito at sinasamantala ang sandali ng kapayapaan sa gitna ng kaguluhan. Kinabukasan ay paggising ni Aiko ay narinig niya ang ingay ng maraming tao sa labas ng tren, nagising na rin ang iba at lumabas upang makita kung ano ang nangyayari. Isang itim na tren ang dumating sa istasyon at maraming tao ang nagtipon upang salubungin ito. Ang tren ay puno ng mga laboratories na isang malayang grupo ng mga mangangaso ng zombie na nagliligtas sa mga bumagsak na lungsod mula sa mga halimaw at ibinabalik ito sa mga tao. Maya-maya ay lumabas ang mga laboratories mula sa tren at pinangunahan ng anak ng hari na si Biba, na matagal nang nahihiwalay sa kanyang pamilya. Agad na tumakbo papalapit si Mom sa kanya nang makita siya at nagulat ang lahat nang malaman nilang siya pala ang kuya na palagi niyang binabanggit. Habang masayang ikinukwento ni Mom kay Biba ang lahat ng nangyari sa kanilang paglalakbay, tahimik siyang nakikinig. Ngunit si Aiko ay may pagdududa na marami na siyang narinig tungkol kay Biba upang magtaka kung isa ba siyang tunay na bayani o isa lamang taong mahilig sa digmaan, na nagturo kay Mom na ang mahina ay dapat iwanan at hayaang mamatay. Habang ang mga laboratories ay nagmamarcha at masayang sinasalubong ng karamihan, lumapit sina Ayami at Kuso upang batiin siya na agad namang nakilala ni Biba si Ayami bilang pamangkin ng isang mahalagang ministro sa kabisera. Sinabi ni Ayami na hindi niya kailanman nalaman na si Mom ay kapatid ni Biba, pero sinabi ni Biba na hindi sila tunay na magkapatid at tinatawag lang siya ni Mom na kuya. Dumating din si Aiko at ipinakilala siya ni Mom sa kanyang kuya. Bago pa makapagpakilala si Biba ay agad na sinabi ni Aiko na alam niyang siya ang nagturo kay Mom na dapat iwanan ang mahina upang mamatay. Nagulat si Biba sa kanyang sinabi at inutusan si Mom na magpatingin sa kanilang mga doktor, kasabay nito ay inimbitahan niya sina Ayami at Aiko upang makipag-usap ng private. Dinala niya sila sa loob ng kanyang tren kaso biglang dumating ang isang emergency kaya kinailangan niyang lumabas upang ayusin ito. Bago umalis ay inatasan niya ang isa sa kanyang mga tauhan na pangalagaan sina Ayami at iba pa, kaso nagboluntaryo si Aiko na maiwan at tumulong habang inaayos nila ang tren. Habang nagtatrabaho sila ay tinanong ni Aiko si Biba kung talagang naniniwala siyang dapat mamatay ang mahina. Sumagot si Biba na ang survival of the fittest o ang pananatili ng pinakamalakas ay isang batas ng kalikasan, at naniniwala siyang ang isang tao ay maliligtas lamang kung siya ay sapat na malakas upang lumaban. Sinabi rin niya kay Aiko na hindi sila dapat tumakbo at magtago para mabuhay kundi lumaban at talunin ang mga zombie. Nang marinig ni Aiko ang paniniwala ni Biba mula mismo sa kanya, bigla siyang namangha at nagsimulang tingnan si Biba sa mas positibong paraan. Biglang nagtaas ng alarma ang mga bantay ng lungsod dahil isang napakalaking grupo ng mga zombie ang paparating. Mukhang may sinadyang mag-akit sa kanila patungo rito sa pamamagitan ng pagtatali ng mga bangkay sa isang kabayo at pagpapatakbo nito papunta sa lungsod. Habang pinapaalam ng mga bantay ang lahat ay nagpasya sina Biba at Aiko na magkita sa labanan mamaya. Samantala mula sa malayo ay pinapanood ng alkalde ng lungsod ang nangyayari at kasabwat siya ng mga tauhan ng hari sa pagdadala ng mga zombie sa lungsod. Ngayon ay kinakabahan siya kaso tiniyak sa kanya ng ministro mula sa kabisera na kontrolado nila ang sitwasyon. Sinabi nitong kayang harapin ng mga laboratories ang mga zombie at kapag nasa labanan na si Biba ay dapat siyang mabilis na patayin ayon sa utos ng hari. Sinubukan ng mga bantay na barilin ang mga zombie mula sa pader at hindi nagtagal, ibinaba ang tulay habang papasok ang tren ni Biba sa delikadong lugar. Inutusan niya ang kanyang mga sundalo na bombahin ang mga zombie at pagkatapos noon ay sumugod siya mismo sa labanan. Sumunod ang kanyang mga tauhan gamit ang kanilang steam-powered na mga bisikleta at mabilis nilang pinapababa ang bilang ng mga zombie sa napakalupit na paraan. Biglang lumitaw ang ilang zombie na nag-fuse o nagsanib at nagsimula silang umatake sa mga sundalo. Nagpasya si Mom na siya ang haharap sa kanila kaya't ipinadala ni Biba ang isa sa kanyang mga tauhan upang suportahan siya. Habang isinusuot ni Mom ang kanyang maskara at nagising din ang kanyang kapangyarihan bilang isang kabani, magkasama nilang inatake ang mga sanib na zombie na pinaghiwa-hiwalay ito at mabilis na pinabagsak. Habang abala ang lahat sa pakikipaglaban sa mga zombie ay biglang lumapit mula sa likuran si Inon na isang lalaking may isang paa na mula sa noko. Inilabas niya ang kanyang espada at sinabing maraming tao ang nais patayin si Biba at inatasan siya ng ilan upang isagawa ang pagpatay. Gayunpaman ay sinabi niyang handa siyang lumipat sa panig ni Biba kung inuutusan siya nito. Ngunit giit ni Biba na wala siyang pangangailangan sa kanya kaya't sa galit ay umatake si Ino at agad itong nailagan ni Biba at napaluhod si Ino.
Habang sinasabi ni Biba na ipagkakanulo rin naman siya nito sa huli na nang papatayin na siya ni Biba, nagsimulang magmakaawa si Ino para sa tulong. Biglang sumugod si Aiko upang tulungan siya kaso agad siyang inatake ni Ino nang walang awa. Nagtuloy si Aiko upang harapin si Biba at tinanong kung bakit siya may simpatsya sa isang mamamatay tao na hindi niya kilala. Sagot ni Aiko ay humingi ito ng tulong pero hindi niya ito lubusang naipaliwanag. Bago pa lumala ang sitwasyon ay dumating sina Fatty at Ayami at humingi ng tawad sa ngalan ni Aiko, samantala ay nag-aalala ang alkalde ng lungsod dahil nabigo ang kanilang tangkang asasinasyon, ngunit biglang dumating ang mga tauhan ni Biba at mabilis nilang pinatay ang mga bantay pati ang ministro mula sa kabisera, at sinabihan ang alkalde na sumama sa kanila ng tahimik. Sa larangan ng labanan ay muling humingi ng tawad si Ayami kay Biba kaso sinabi nitong hindi iyon mahalaga sa kanya, sa halip ay inalok niya itong ihatid hanggang sa kabisera at tinanggap ni Ayami ang kanyang alok, ngunit may kakaiba siyang nararamdaman tungkol dito. Makalipas ang ilang sandali habang umaalis ang dalawang tren patungo sa kabisera, tinanong ni Fatty si Aiko kung bakit siya naiinis at sumagot si Aiko na hindi niya gusto ang pagtuturo ni Biba kay Ma'am na ang mahina ay hindi dapat mabuhay. Subalit sinabi ni Fatty na sa totoo lang ang iyon ay isang bagay na karaniwan ng paniniwala ng marami, pero sinabi ni Aiko na minsang sinabi sa kanya ni Ma'am na hindi pa siya nakakagat ng isang zombie kailanman, na nangangahulugang ginawa siyang zombie sa hindi natural na paraan. Nararamdaman ni Fatty na ang pag-uusap na ito ay maaaring magdala sa kanila ng panganib, kaya iminungkahi niyang lumipat sila sa isang mas ligtas at mas tahimik na lugar upang mag-usap, samantala si Ma'am ay kasalukuyang sumasailalim sa pagsusuri sa loob ng tren ni Biba at naalala niya ang nangyari noong araw na namatay ang kanyang ina. Inihagis ni Biba ang isang punyal sa kanya at sinabihang iligtas ang sarili at sa desperasyon ay napatay ni Ma'am ang lalaking pumatay sa kanyang ina at matapos nito, tinanggap siya ni Biba sa kanyang grupo. Binanggit sa kanya ni Biba na mabubuhay sana ang kanyang ina kung lumaban ito at pagkatapos ay binigyan siya ng bagong pangalan, di nagtagal ay tinurukan siya ng zombie virus upang maging isang kabani na lalaban sa ilalim ng utos ni Biba. Sa kasalukuyan matapos ang kanyang pagsusuri ay inutusan siya ni Biba na kunin ang master key ni Ayami at dalhin ito sa kanya, sinubukan niyang tanungin kung bakit niya ito kailangan, kaso binanggit lang ni Biba na sundin niya ang utos. Pagkalabas ni Ma'am ay nagtungo si Biba sa kanyang lihim na laboratorio kung saan marami siyang hinuling mga zombie, doon din ay may isang napakalaking puso ng zombie at nakatali rin ang alkalde ng lungsod. Nagtanong ang alkalde kung ano ang lugar na iyon at bakit sila dinala roon, iginiit ni Biba na gusto niyang malaman ang tungkol sa digmaang naganap 10 taon na ang nakalipas, ang panahon kung kailan siya iniwan sa gitna ng mga zombie. Tinanong niya ang alkalde kung kaninong utos iyon at nagmakaawa ang alkalde para sa kanyang buhay. Ipinaliwanag nitong utos iyon ng hari at wala siyang kinalaman dito, samantala si Aiko ay nasa bubungan kasama si Fatty nang bigla niyang maramdaman ang presensya ng mga zombie sa malapit. Natuntun niya ang kanilang lokasyon sa tren ni Biba kaya't nagtaka siya kung bakit may dala-dalang mga zombie si Biba, samantala si Ma'am ay nakarating sa opisina ni Ayami at mariing hiniling na ibigay nito ang master key. Tinanong ni Ayami kung para saan ito ngunit sinabi ni Ma'am na itigil na ang pagtatanong at ibigay na lang ito. Handa na siyang kunin ito sa puwersahan kaso biglang dumating ang driver at sinabi kay Ma'am na siya ang may hawak ng susi dahil siya ang nagbabantay ng makina, ibinigay ito ng driver kay Ma'am at agad naman itong umalis ng may kasiyahan. Gayunpaman iginiit ng driver kay Ayami na ang ibinigay niya kay Ma'am ay susi lamang ng boiler room. Nagduda sila kung bakit ito ang hinahanap ni Ma'am na nang biglang dumating si Fatty na tumatakbo at nagsabing may nangyayari kay Aiko. Samantala dinala ni Ma'am ang susi kay Biba pero agad nitong napansin na hindi ito ang tunay na master key. Sinabi niya kay Ma'am na niloko siya at marahil ay hindi pa rin lubos na nagtitiwala sa kanila sina Ayami at iba pa. Biglang kumatok si Aiko sa pinto at sinabi ni Biba kay Ma'am na kung pipilitin nitong pumasok ay kailangan niyang patayin ito. Ipinaliwanag ni Ma'am na siya na lang ang haharap kay Aiko at pinuntahan ito sa labas, habang ang mga tauhan ni Biba ay nakapwesto na upang umatake. Hinarap ni Aiko si Ma'am tungkol sa mga zombie sa tren at sumagot ito na ginagamit sila para sa pananaliksik. Tinanong ni Aiko kung naging zombie rin siya dahil sa pananaliksik at nagulat si Ma'am, ipinahayag niya na pinili niyang maging zombie upang makalaban siya sa tabi ni Biba.
Hindi ito matanggap ni Aiko at binanggit niyang mali ito sa maraming bagay at gayunpaman sagot ni Mom na hindi kailanman mauunawaan ni Aiko ang naramdaman niya, dagdag pa niya na ito lamang ang paraan para maging malakas siya at mailigtas ang sarili. Habang papaalis na si Mom ay sinubukan siyang pigilan ni Aiko at sinabing hindi mabuting tao si Biba, gayunpaman ay itinulak siya ni Mom at iginiit na wala siyang alam tungkol sa kanyang kuya at habang bumabalik si Mom kay Biba, narinig ni na Ayami at Fatty ang lahat ng pinag-usapan nila mula sa likod ng pinto. Lumabas sila at ipinahayag ni Aiko sa kanila ang isang bagay na nagsimula nang maging malinaw sa kanya na hindi isang bayani si Biba, ngunit isang malupit na mamamatay tao si Biba at iginiit ni Aiko sa kanila na nang patayin niya ang assassin kanina, nakita niyang nakangiti ito na para bang nag-e-enjoy sa pagpatay ng tao. Kinabukasan ay huminto ang kanilang tren sa isa pang istasyon kaso hindi pinayagan ng mga awtoridad sina Biba at ang kanyang grupo na pumasok dahil natatakot sa kanya ang hari, dahil dito ay mahihiwalay ang tren ni Ayami sa kanila at bagamat nakahinga siya ng maluwag, nag-aalala rin siya kung mababawasan nito ang tsansa nilang makarating sa kabisera. Samantala ay tinipon ni Aiko ang lahat ng mahahalagang tao at ipinaliwanag sa kanila na naramdaman niyang may daan-daang zombie sa tren ni Biba, kaya mabuti na lamang at mahihiwalay sila rito, gayunpaman ay nag-aalala siya para kay Mom na piniling sumama kay Biba at sumang-ayon din si Ayami sa kanya, nangako si Aiko na ibabalik niya si Mom. Habang nangyayari ito ay pumunta si Ayami upang makipagkita sa alkalde ng lungsod, isang mabait at hindi mapaghinalang tao at sinabi nito sa kanya na inimbitahan din niya si Biba para sa isang pagpupulong, hindi pabor dito ang hari kaso inilagay niya ang kondisyon na maaari lamang silang magdala ng mga babae at bata upang mapapayag ang kabilang panig. Ngunit hindi niya alam na ang babaeng kasama ni Biba at ang batang babae na kasama niya ay mas mapanganib pa kaysa sa sinumang lalaki. Habang patungo sila sa mansyon ng alkalde ay nakita sila ni Fatty at agad itong tumakbo upang ipaalam kay Aiko. Pagdating ni Biba at ng kanyang grupo sa mansyon at agad na itinutok ng samurai mula sa kabisera ang kanyang baril kay Biba dahil hindi siya nagtitiwala rito, hinayaan lang ito ni Biba ngunit biglang naging balisa si Mom at sinabing kailangan niyang pumunta sa banyo. Dahil walang hinala ang alkalde na inutusan niya ang isang bantay na samahan siya, subalit ginamit ito ni Mom bilang pagkakataon upang patumbahin ang mga bantay at tumakas, nakita ni na Aiko at Fatty na tumatakbo siya papunta sa tulay kaya't sinundan nila siya. Pinabagsak ni Mom ang lahat ng bantay at ibinaba ang tulay na nagsisilbing hudyat sa mga tauhan ni Biba na matagal nang naghihintay ng kanilang pagkakataon, sakto namang dumating sina Aiko at Fatty sa tulay at tinanong si Mom kung ano ang ginagawa niya. Napakunot-noo si Mom at sinabing pinapapasok lang niya ang mga laboratories dahil hindi patas na hindi sila pinayagang makapasok sa lungsod gayong sila ang lumalaban sa mga zombie. Iginiit niyang wala silang masamang balak kaso nang tumingin siya sa tulay ay nakita niya ang isang malaking grupo ng mga zombie na sumusunod sa mga laboratories. Ang mga ito ay nakasakay sa bisikleta habang nagwiwisik ng dugo mula sa mga dala nilang bag at nang makita ito ng mga bantay ng lungsod, nagpanik sila at agad na tumakbo si Aiko upang isasara ang tulay pero may isang lalaki na mabilis na pinutol ang cable at sumugod sa unahan, inisprayan ang mga bantay ng dugo. Dahil dito ay nakapasok ang mga zombie sa lungsod at sinimulang patayin ang sinumang madadaanan nila at nagpapatunog ng alarma ang mga bantay, samantala ang samurai na may hawak ng baril kay Biba ay na-distract kaya't agad siyang inatake ni Biba. Ang isa pang samurai ay mabilis ding pinabagsak ng tagapagbantay ni Biba. Hinawakan ni Biba sa leeg ang alkalde at pinatay ang huling bantay nito, nakita ni Ayami ang lahat ng ito at sinubukan na pigilan siya gamit ang isang sandata kaso itinapon lang ni Biba ang isang punyal sa kanya. Buti na lang at mabilis na tumalon ang driver upang protektahan siya at samantala ay lumapit si Biba sa alkalde upang tapusin ito dahil nagsisilbi ito sa kanyang ama. Sa labas ay labis ang pagkagulat ni Mom sa nangyari na napatigil siya at na-realize na nangyari ito dahil siya mismo ang nagbukas ng pinto. Agad siyang tumakbo papunta kay Biba upang tanungin ito kung bakit niya ginawa ito at gustong sumunod ni Aiko, pero pinigilan siya ni Fatty at sinabing mas mahalagang pumunta sila sa tren upang iligtas ang lahat. Habang papunta sa tren ay nakita nilang pinipigilan ng mga samurai ang pagpasok ng mga zombie kaya't nagpa siya si Kuso na kunin si Ayami. Pero nakita niyang hawak na ito bilang bihag ni Biba at ng kanyang mga tauhan at sa kabilang banda, nagpanik din ang mga sundalo ng lungsod dahil hindi nila alam kung paano haharapin ang mga zombie.
Nang makita nila ang tren ni Biba ay nagpasya silang sumakay dito para makaligtas, kaso bago pa sila makarating ay pinagbabaril sila ng mga tauhan ni Biba sa ngalan ng paghihiganti. Sa loob ng tren kasama ni Biba ang kanyang babaeng tagapagbantay, alam niyang ito na ang huli niyang araw. Tinurukan siya ni Biba ng isang espesyal na serum na naging sanhi upang siya ang maging pangunahing bahagi ng isang pinagsama-samang halimaw. Biglang lumitaw ang mga metal tentacles mula sa kanyang katawan, na nagsimulang mang-ipon ng mga bangkay ng zombie at bumuo ng isang napakalaking halimaw. Inutusan siya ni Biba na wasakin ang tarangkahan ng lungsod at sa kabila ng mga putok ng kanyan at bala, lumaban siya hanggang sa tuluyang masira ang pader at samantala ay dumating si Mom at tinanong si Biba kung bakit ito nangyayari. Malamig niyang sinabi na ito ang mundong matagal na niyang pinapangarap. Natahimik si Mom na parang nagdilim ang kanyang isipan ngunit biglang na-overpower ng zombie serum ang kanyang tagapagbantay, nawala ang kanyang katinoan at tuluyan siyang naging isang zombie. Dahil dito ay nag-collapse ang halimaw na kanyang nilikha at ang siyentipikong nasa likod nito ay hindi natuwa sa naging resulta. Sinabi ng kanyang assistant na dapat nilang gamitin ang lunas upang ibalik ang babae sa kanyang malay. Kaso ipinaliwanag ng siyentipiko na wala ng saysay ito at samantala ay palihim na sumakay si Kuso sa tren upang sagipin si Ayami. Pinabagsak niya ang mga bantay kaso biglang inilabas ng siyentipiko ang isang Gatling gun upang pigilan siya. Habang nakatuon ang atensyon ni Kuso sa siyentipiko at sinamantala ni Ayami ang pagkakataon at pinatumba ang assistant nito, kinuha niya ang antidote at tinakat ang siyentipiko na itatapon niya ito kung hindi ito titigil. Sa halip na sumuko ay binalingan siya ng siyentipiko at tinangka siyang barilin. Kaso biglang sumugod si Kuso at sinunggaban ang siyentipiko at pareho silang nahulog na labis na ikinabahala ni Ayami, samantala ay tuluyan nang nawalan ng kontrol ang babaeng zombie at nagsimulang patayin ang kanyang mga kasamahan. Sinubukan siyang labanan ng mga sundalo pero napakalakas at napakabilis niya para sa kanila. May ilang bala ang tumama sa kanya kaso sa halip na mapahina siya lalo lang siyang nagalit. Ginamit niya ang kanyang espesyal na kakayahan upang magpakawala ng napakalakas na magnetic blasts na sumisira sa buong mga gusali. Pagkatapos ay bigla siyang sumugod kay Biba na halos mapaihi ito sa takot pero bigla siyang huminto bago ito maabot, dahil tila may natitira pa siyang damdamin para sa kanya at gayunpaman ay sinamantala ito ni Biba at sinaksak siya sa puso na pinatay siya sa isang iglap. Napasigaw si Mom sa nakita niyang nangyari at hindi makapaniwala sa ginawa ni Biba at mabilis na kumilos ang hukbo ng mga Liberator at tinutukan ng baril ang lahat. Sinubukan na lumaban ni Aiko pero agad siyang pinabagsak at sinabi ng mga tauhan ni Biba na interesado sila sa kanyang dugo, kung lalaban pa siya ay papatayin siya. Pinatay nila ang lahat ng taong nahawa ng zombie virus at habang umakyat si Biba sa tren upang magbigay ng talumpati, ipinahayag niya na ngayong araw na pinalaya na niya ang lahat mula sa kanilang mga kulungan. Binanggit niyang hindi kailanman magbabago o lalaya ang sangkatauhan hanggat hindi sila lumalabas at lumalaban sa mga zombie. Dahil dito ay sisirain niya ang kanilang mga kanlungan at pipilitin silang lumaban sa tabi niya at idineklara niya na ito ang tunay na daan patungo sa kalayaan. Sumigaw si Aiko sa galit pero agad siyang nawalan ng malay matapos siyang tamaan. Kalaunan ang lahat ay ginawang mga bilanggo sa loob ng tren at si Aiko ay ikinulong sa isang hola. Tahimik na nagmamasid at nagsusulat sa sahig habang pinapanood ang mga bantay at mga siyentipiko. Samantala ang iba pang mga bihag ay hinati sa iba't ibang grupo upang kunan ng dugo. Isa sa mga kaibigan ni Aiko ang sumama sa grupo ni Biba dahil hindi naman talaga siya pang rebelde. Walang natuwa sa kanya lalo na si Fatty na napasama sa kampo ng blood donation. Habang nasa loob, nakita niyang pinahirapan ng isa sa mga tauhan ni Biba ang isang lalaking nakiusap na huwag kunan ng dugo ang kanyang asawa. Ibinigay niya ang sarili niyang dugo para sa kanya at masaya niyang tinanggap ang alok. Subalit nang kamayan niya ang opisyal ay bigla na lang pinutol nito ang kanyang kamay. Tumayo si Fatty upang lumaban ngunit mabilis siyang napigilan ng mga bantay. Maya-maya dinalaw niya si Aiko at tinanong kung kailan siya kikilos dahil hindi na niya ito matiis. Sinabi ni Aiko na gagawin niya ito kinabukasan ng gabi na kapag dumating sila upang kunan sila ng dugo. Dagdag pa niya na lalabas siya sa hola at pipigilan si Biba gamit ang sarili niyang mga kamay, samantala ay may pulong sina Biba at Ayami. Ipinahayag ni Biba sa kanya na kung gusto niyang mapanatili ang kaligtasan ng kanyang mga tao, kailangang kumbansihin niya ang kanyang tiyuhin sa kabisera na buksan ang mga tarangkahan at ayusin ang isang pagpupulong sa pagitan niya at ng kanyang ama.
Wala nang ibang pagpipilian siya at walang ibang nagawa si Ayami kundi pumayag at pagkatapos ay tinanong niya si Biba kung ano ang plano niya kapag nagkaharap sila ng kanyang ama. Iginiit ni Biba na 10 taon na ang nakalipas ay nagpadala ang hari ng isang hukbo na may 400,000 sundalo upang puksain ang mga zombie. Siya mismo ay isa sa mga commander ng hukbo na kahit na 12 taong gulang pa lang siya noon. Noong una ay matagumpay nilang napapalaya ang maraming lungsod mula sa mga zombie. Ngunit bigla na lang tumigil ang pagpapadala ng mga reinforcement at supply, unti-unting nalilipol ang buong hukbo nila at iginiit ni Biba na ito ay utos mismo ng kanyang ama kaya't nais niyang parusahan ito sa kanyang mga ginawa. Kinagabihan ay ipinaliwanag ni Aiko ang kanyang plano sa kanyang mga kaibigan, balak niyang kontrolin ang silid ng makina ng tren dahil kung magagawa niya ito, mapipilitin si Biba na sumunod sa kanyang mga kondisyon at pakakawalan ang lahat ng bihag. Gagawin nila ito kapag dumating na ang lalaking nagdadala ng dugo sa mga zombie sa unahan ng tren. Alam nilang delikado ang plano ngunit wala silang ibang pagpipilian, sumang-ayon silang suportahan si Aiko sa anumang paraan na kaya nila. Dumating ang oras ng aksyon at bago pa man kunin ng mga laboratories ang dugo, armado na ang lahat ng mga bihag ng mga tubo at iba pang kagamitan at ginamit ni Aiko ang isang alambre upang makalabas sa kanyang hola at naghanda upang salubungin ang mga mangungulekta ng dugo. Nang mapansin ng mga bantay na wala na siya sa hola ay agad siyang pinapalibutan, subalit nagbitaw ng singaw ang kanyang mga kaibigan sa loob ng silid, na nagbigay sa kanila ng kalamangan upang pabagsakin ang mga kalaban. Samantala ang kaibigan ni Aiko na lumipat sa panig ng mga laboratories ay muntik nang masaktan ni Fatty, pero pinigilan siya ni Aiko at sinabi niyang spy lang ito na nagbibigay sa kanila ng impormasyon tungkol sa mga laboratories. Biglang dumating ang isang mataas na opisyal ng mga laboratories na may hawak na isang bihag. Inihagis niya ito sa harapan nila at saka sinugod ang natitirang mga rebelde kaso mabilis siyang hinarang ni Aiko at itinulak ito sa pader. Napagtanto ng opisyal na wala siyang laban kaya't agad niyang kinuha ang kanyang baril at tinangkang barilin si Aiko. Subalit bago pa siya makaputok ay agad siyang pinabagsak ni Fatty at sa wakas ay nakakuha sila ng mga totoong sandata at sumugod papunta sa tren ni Biba. Nalaman ito ni Biba at agad niyang inutusan si Mom na pigilan sila, sandaling nag-alinlangan si Mom kaya't sinabi ni Biba na kung ayaw na niyang sumunod at titigilan na niya ang pagbibigay ng gamot na pumipigil sa kanya sa pagiging zombie. Sa kabila nito ay tumanggi si Mom na saktan ang kanyang mga kaibigan kaya't inutusan ni Biba ang kanyang mga tauhan na dalhin siya. Tumakbo si Mom nang makita niyang may dala silang gamot at pinabagsak niya ang mga bantay na humaharang sa kanya. Kaso isang mataas na opisyal ng laboratories ang bigla siyang pinatumba. Dahil matagal na siyang hindi nakakain ng dugo ay biglang nagumpisang kumukulo ang kanyang zombie heart at sa utos ni Biba ay tinurukan siya ng pampatulog ng kanyang mga tauhan. Bago siya mawala ng malay ay sumigaw siya ng pangalan ni Aiko para humingi ng tulong. Samantala ay patuloy na lumalaban sina Aiko at Fatty habang pinipigilan ng kanilang mga kaibigan ang mga laboratories. Sa wakas ay narating nila ang silid sa tabi ng engine room kaso walang susi na bumagay sa kandado. Sinubukan ni Aiko na pasabugan ito pero hindi ito gumana at noon mismo na dumating si Biba kasama ang kanyang mga tauhan. Iginiit ni Biba na alam niyang magsisimula ng paghihimagsik si Aiko kaya't pinalitan niya ang mga susi. Idineklara niyang tapos na ang kanilang rebelyon at saka binaril si Aiko. Si Fatty ay tumalon upang pigilan ang bala para kay Aiko at habang nag-aagaw buhay, ipinaliwanag niya kay Aiko na palagi niyang pinagsisisihan ang hindi niya pagtulong noong araw na binaril siya ni Kuso, ngunit ngayon ay masaya siyang namamatay nang may alam na ginawa niya ang tama. Labis ang lungkot ni Aiko pero itinuring lang siya ni Biba na parang isang eksperimento. Tinanong siya kung ano ang pakiramdam ng mawalan ng isang kaibigan at sa galit ay dahan-dahan na lumapit si Aiko upang patayin siya, pero agad siyang pinatumba ng kanang kamay ni Biba at walang awa siyang binugbog. Muli siyang bumangon kaso binaril siya sa kamay dahilan upang malaglag ang alaala ng kanyang kapatid. Nakita ito ni Fatty at kinuha sa kanyang huling hininga, samantala ay tinawag ni Biba si Mom at inutusan siyang tapusin si Aiko. Lubos nang na-brainwash si Mom at bago pa makapagsalita si Aiko upang subukang ibalik ang kanyang malay ay agad siyang sinaksak nito sa dibdib at itinapon palabas ng tren. Binanggit ni Biba na nagawa niya ang tama habang si Mom ay nanatiling nakatayo at walang emosyon. Maya-maya ay dumating ang mga kaibigan ni Aiko at nagimbal sa kanilang nakita na patay na si Fatty. Inutusan sila ng isang opisyal na bumalik sa kanilang mga silid kaso isang mahiyain at tahimik na babae ang sumabog sa galit.
ipinapaliwanag na kung papatayin rin naman sila ay gawin na ito ngayon. Sa huli ay hindi na sila ginalaw ng mga tauhan ni Biba at dinala nila si Fatty pabalik sa kanilang bahagi ng tren at sa loob ng engine room, binanggit ni Biba kay Mom na ang kanyang ama ay isang duwag at palagi itong natatakot na may tatangka sa kanyang buhay at isang gabi, nang biglang mawalan ng ilaw ay hinugot nito ang kanyang espada at sinaktan mismo ang kanyang anak. Nang makita ng hari ang kanyang nagawa ay tumanggi siyang tanggapin ang responsibilidad at sinabing takot lang ang nagtulak sa kanya. Simula noon ay kinamuhian ni Biba ang kanyang ama at ngayon ay sisirain niya ito at ang kanyang lungsod ng tuluyan. Kinuha niya ang isang espesyal na serum at itinurok ito kay Mom na gagamitin niyang pangunahing bahagi ng isang fused colony. Kailangan niya ang tulong nito upang wasakin ang tarangkahan ng kabisera. Sa kabisera ay inihayag ng hari sa kanyang mga nasasakupan ang tungkol sa kalupitan ni Biba na kung paano niya sinira ang isang buong lungsod upang atakihin siya. Iginiit niyang huwag silang matakot dahil tiyak nilang matatalo si Biba at ang kanyang hukbo. Pagkatapos ng kanyang talumpati ay isang tagapagbalita ang lumapit at binanggit na dapat nilang ipaalam sa lahat ang tungkol sa dambuhalang halimaw na nagbubuo, ngunit sa halip na makinig ay pinatay siya ng hari na sinasabing masyadong maraming impormasyon ang nagdudulot lamang ng takot. Samantala ay inaanod si Aiko sa isang dalampasigan at nagkamalay matapos mapanaginipan ang kanyang kapatid na biglang naging si Mom at umatake sa kanya. Sa kanyang pagmulat ay bumalik sa isip niya ang pagkamatay ni Fatty at sinisi niya ang sarili. Pakiramdam niya lahat ng nangyari ay dahil sa kanya at wala siyang nagawa upang pigilan ito. Biglang napansin niyang may paparating na zombie at mabilis siyang tumakbo at naghanap ng masisilungan sa isang lumubog na barko. Samantala ay dumating ang tren ni Ayami sa tarangkahan ng kabisera at ibinalita ng mga mensahero sa hari na nahuli na ni Ayami si Biba. Dahil dito ay pinayagan silang makapasok at sa harap ng mga bantay, iniharap ni Ayami si Biba bilang isang bihag ngunit ginagawa lang niya ito bilang bahagi ng isang plano upang mapanatiling ligtas ang kanyang mga tao. Nandoon din ang tiyuhin ni Ayami at iba pang opisyal upang salubungin siya. Subalit hindi sila makapaniwalang kaya niyang mahuli si Biba at ipinaliwanag niya na ang lahat ng kasama niya sa tren ay nagsumikap upang mahuli siya. Humiling siya ng kanlungan sa kabisera kaso ipinaliwanag ng isang opisyal na kailangan munang makulong ng 1 linggo ang lahat bilang bahagi ng kanilang quarantine at pumayag si Ayami. Pagkatapos nito ay ipinatawag siya sa palasyo kasama si Biba at samantala si Aiko ay nanginginig pa rin sa takot habang nagkukubli sa barko. Biglang dumating si Kuso at nang malaman ang lahat ng nangyari ay nagulat siya at tinanong si Aiko kung bakit siya tumakas at iniwan ang lahat. Ipinaliwanag ni Aiko na wala siyang magawa pero bago pa siya makasagot ng maayos ay dumating rin ang siyentipiko, nakagapos ang mga kamay at sinimulang suriin si Aiko at mabilis siyang dinala ni Kuso palayo at sinabihan si Aiko na sumama upang iligtas ang iba. Subalit ibinahagi ni Aiko na hindi niya kayang gawin ito at galit na sinabi ni Kuso na kung ganoon ay manatili na lang siya at mamatay at umalis siya, habang si Aiko ay tuluyang bumigay sa pagkalugmok. Sa loob ng trono ng hari ay lumuluhod si Biba sa harap ng kanyang ama at binanggit niya na kung kailanman inisip ng hari na anak niya siya, dapat niya itong tapusin mismo gamit ang kanyang sariling kamay. Tinupad ito ng hari at kinuha ang punyal na minsang ibinigay niya kay Biba at habang hinuhugot niya ito ay isang maliit na karayom ang tumusok sa kanyang kamay, biglang nagsalita si Biba at tinatanong sa lahat kung alam nila kung paano siya nakaligtas sa mga zombie 10 taon na ang nakalipas. Ipinahayag niyang kaya niyang matukoy ang mga zombie kahit hindi ito ini-inspeksyon at kasabay nito, iginiit niyang may isang zombie na nasa loob mismo ng silid nila at lahat ay naging alerto at biglang nagsimulang magbago ang hari. Nataranta ang isang bantay at binaril siya ngunit hindi ito namatay at inamin ni Biba na isang bala lamang ay hindi sapat upang patayin ang isang zombie. Kailangan nilang tapusin ito at patuloy na pinagbabaril ng mga sundalo ang hari at nang matiyak ni Biba na mahina na ito, lumapit siya upang tapusin ang lahat. Binanggit niya sa kanyang ama na hindi siya ang pumapatay sa kanya kundi ang takot mismo. Sa kanya itinarak ang kanyang espada sa puso ng hari pero hindi pa rito nagtatapos ang kanyang paghihiganti. Ipinahayag niya sa buong lungsod na maaaring may iba pang mga zombie na nagtatago sa kanilang paligid at nag-aanyong tao, na nagdulot ito ng matinding takot at paranoia sa mga mamamayan. Habang bumibilis ang pagkalat ng takot at may ilang tao na bigla na lang naging zombie na naging magulo ang lahat, nagsimula ng mag-away at magpatayan ang mga tao at agad na dinala ng tiyuhin ni Ayami siya palayo upang iligtas siya sa kaguluhan.
Habang patuloy ang kaguluhan at pinaslang ng mga tauhan ni Biba ang mga bantay sa tarangkahan upang makapasok ang kanilang tren, kasabay nito ay nagbitaw sila ng mga zombie mula sa himpapawid upang tuluyang wasakin ang lungsod. Habang pinapanood ang tagumpay ng kanyang plano ay napansin ni Biba ang isang lalaking tinatapakan ang bangkay ng kanyang ama, walang pag-alinlangang binaril niya ito at pagkatapos ay umupo siya sa trono at nagsimulang mag-isip tungkol sa mga masasayang alaala niya kasama ang kanyang ama. Pilit niyang nilalabanan ang natitira niyang hinanakit. Samantala ay sinusubukan ni Kuso na paandarin ang isang motorsiklo habang sinasabihan siya ng siyentipiko na magmadali at baka hindi nila maaabutan ang pagbabagong pinagdadaanan ni Mom. Si Aiko naman ay tila nawalan na ng pag-asa at iginiit niya kay Kuso na iwan na lang siya dahil wala na siyang silbi at wala na siyang dahilan upang mabuhay. Ngunit lumapit si Kuso sa kanya at ipinaliwanag na ang saksak na natanggap niya ay halos tumama sa kanyang puso. Ngunit hindi ito tinamaan. Ipinunton niya na kailangang maging eksaktong-eksakto ang pagkakatama upang mangyari iyon na nangangahulugang sinadya ni Mom na hindi siya patayin. Ang tanging dahilan kung bakit siya buhay pa ay dahil iniligtas siya ni Mom kaso wala siyang magagawa upang suklian ito, dahil sa sandaling iyon si Mom ay nagiging isang tunay na halimaw. Doon biglang bumalik ang determinasyon ni Aiko at sa lungsod ay naglalakad si Mom sa gitna ng mga bangkay, habang unti-unti nang sinasakop ng mutation ang kanyang katawan at iniisip niya na hindi niya nagawang iligtas ang sinuman at dahil doon, hindi na matutupad ang kanyang mga pangarap. Naaalala niya ang sinasabi ng kanyang ina noon na ang mga paro-paro ay dumarating upang dalhin ang mga kaluluwa ng mga namatay sa kabilang buhay. Nakikita niya ang napakaraming paro-paro sa kanyang paligid. Bigla niyang naramdaman ang malakas na enerhiya mula sa kanyang zombie heart at sa sandaling iyon, nabuo ang isang pares ng pakpak sa kanyang likuran na ito na ang kanyang oras, ang kanyang kapangyarihan ay humila sa mga zombie at bangkay papunta sa kanya at tuluyan siyang naging isang fused monster. Samantala si Aiko ay kalmadong dinugupit ang kanyang buhok habang iniisip ang sinabi ng siyentipiko, ang espesyal na itim na serum ay nagiging sanhi ng isang babaeng zombie upang maging core ng isang fused monster. Ang tanging paraan upang iligtas sila ay sa pamamagitan ng pag-iniksyon ng puting plasma serum. Itinali niya ang kanyang piercing gun sa kanyang kamay at nagtungo sa siyentipiko at binanggit na tuturukan siya ng itim na serum. Nag-alinlangan ang siyentipiko dahil ang serum ay gumagana lamang sa mga babaeng kabani, ngunit kung gagamitin ito ni Aiko at magkakaroon siya ng napakalaking lakas na kapalit ng kanyang sariling buhay. Handa si Aiko sa kapalit na iyon at wala na siyang ibang hangarin kundi patayin si Biba at iligtas si Mom. Tinurukan siya ng asol na serum at agad niyang naramdaman ang pagragasa ng kapangyarihan sa kanyang katawan. Ang lakas niya ay kinokontrol ng isang kwelyo sa kanyang leeg kaya't sinabi ng siyentipiko na tanggalin niya ito kung nais niyang gamitin ang kanyang buong potensyal. Pinunit ni Aiko ang kwelyo at sabay pangako sa sarili na hindi na niya hahayaang may isang mahalaga sa kanya na mamatay muli. Si Aiko at Kuso ay nagtungo sa istasyon at mabilis na nilipol ang lahat ng zombie ngunit unti-unti, naramdaman ni Aiko na nawawalan siya ng kontrol sa kanyang katawan at sinabi ni Kuso na kung sakaling tuluyan siyang maging isang zombie, siya mismo ang papatay sa kanya. Samantala ay nagtipon ang mga residente ng kabisera sa kulungan kung saan nakakulong ang mga kaibigan ni Aiko. Sinisisi nila ang mga ito sa pagkalat ng virus at nais silang sunugin ng buhay kaso dumating si Ayami at pinigil sila. Sinabi niyang hindi sila ang mga nagdala ng virus nang itutok sa kanya ang mga baril. Lumapit siya at sinabing hindi nila kailangang isuko ang kanilang pagkatao dahil lamang sa takot at naniwala sa kanya ang mga tao. Inutusan niya sila na kailangan nilang lumikas mula sa lungsod sa lalong madaling panahon. Samantala si Mom ay patuloy na inaatake ng defense forces ng kabisera, ngunit ang kanyang isipan ay tuluyan ng lumubog sa bangungot at nakikita niya ang pulang paro-paro na tila hinahabol siya, habang paulit-ulit niyang naririnig ang mga boses na nagsasabing mamatay na siya. Sinubukan niyang tabigian ang mga paro-paro kaso sa halip ay nakawasak siya ng maraming gusali at labis na natuwa si Biba sa kanyang ginagawa, plano na niyang tumakas kaya't inutusan niya ang kanyang kanang kamay na ihanda ang tren. Nang makita nilang paparating si Aiko ay agad na nagpanik ang lahat, inutusan ng kanang kamay ni Biba ang kanyang mga tauhan na barilin ito kaso mabilis na pinabagsak ni Aiko ang mga sundalo, sabay sabing narito lamang siya para kay Biba at Mom. Mula sa itaas ay mas maraming sundalo ang pumwesto upang barilin siya pero nandoon si Kuso upang harapin sila at protektahan ang likuran ni Aiko.
Samantala ang isa sa mga tauhan ni Biba ay may ibang plano na literal niyang gustong sagasaan si Aiko gamit ang kanilang itim na tren, pinangunahan niya ito at habang sinubukang itarak ng iba pang mga bantay ang kanilang mga sandata sa katawan ni Aiko upang pigilan ito sa paggalaw. Ngunit naialis ni Aiko ang kanyang sarili sa kanilang hawak at biglang nagpaputok ng isang napakalakas na magnetic blast, tumilapon ang tren sa ere at sumabog at hindi maunawaan ni Aiko kung paano niya nagawa iyon, ngunit naramdaman niyang unti-unting nawawala ang kontrol niya sa kanyang katawan. Dumating si Kuso sa tabi niya at tiniyak ni Aiko sa kanya na isa pa rin siyang tao. Biglang sumugod ang isa sa mga tauhan ni Biba upang tapusin siya kaso sinalubong ito ni Aiko at tinuhag ang puso nito, sabay sabing ang isang tulad niya ay hindi karapat-dapat mabuhay. Pinanood ni Biba ang lahat mula sa malayo at lumapit ang isang lab assistant sa kanya na may hawak na isang vial ng antidote sakaling lumala ang sitwasyon at kinuha ito ni Biba pero sa halip na gamitin, inutusan niya ang kanyang natitirang opisyal na iligtas ang kanilang mga tauhan at tumakas at samantalang siya, magtatapos sa kanyang sinimulan. Dahan-dahan niyang tinanggal ang kanyang kwelyo na handa nang ilabas ang tunay niyang kapangyarihan at samantala ay patuloy na tumatakbo sina Aiko at Kuso patungo kay Ma'am, ngunit biglang bumigay ang tulay na dahilan upang mahiwalay si Kuso at naiwan siyang mag-isa upang harapin ang isang malaking grupo ng mga zombie. Tiniyak niya kay Aiko na kaya niya itong harapin at iginiit na magpatuloy siya sa pagtakbo at tuloy-tuloy si Aiko na tinatawag ang pangalan ni Ma'am. Sa pagkarinig nito ay muling sumilay ang pag-asa sa kanyang mga mata ngunit nandoon din si Biba, handang pigilan si Aiko. Nagtagpo ang dalawa at tinanong ni Biba kung bakit isinakripisyo ni Aiko ang kanyang buhay sa pamamagitan ng pag-inom ng Black Serum. Matatag na sagot ni Aiko na ililigtas niya si Ma'am anuman ang mangyari. Pero iginiit ni Biba na hindi iyon mangyayari at mabilis niyang itinulak si Aiko palayo at tinangkang saksakin siya na halos tumama sa kanyang puso. Ginamit ni Aiko ang pagkakataong ito upang dakmain at durugan ang espada ni Biba sa kasumugod palapit. Nagawang protektahan ni Biba ang kanyang sarili at sinimulang pilipitin ang braso ni Aiko kaso ginamit ni Aiko ang magnetic pulse upang itapon siya palayo. Dahan-dahan na lumapit si Aiko na puno ng determinasyon na tapusin na ito, at sa unang pagkakataon ay natakot si Biba. Pero bago pa niya maituloy ang kanyang atake ay bigla siyang bumagsak at nawalan ng malay. Akala ni Biba na ito na ang kanyang pagkakataon at tahimik siyang lumapit sa likuran ni Aiko, hawak ang kanyang sandata na handang tapusin ang buhay nito. Habang nangyayari ito ay patuloy na kumakapit si Ma'am sa pag-asa na dulot ng tinig ni Aiko at sa kanyang panaginip, nakita niya ang isang bughaw na paro-paro sa gitna ng pulang mga paro-paro at sinubukan niyang abutin ito at sa paggawa niya nito ay nahulog mula sa kanyang kamay ang bato na palaging dala ni Aiko, lumagpak ito sa lawa malapit sa kanila. Nang marinig ni Aiko ang tunog ng pagbagsak ng bato sa tubig ay bigla siyang natauhan at mabilis siyang lumingon at sinaksak si Biba. Natanggal ang braso ni Biba sa tindi ng atake at bumagsak siya sa lawa. Dali-dali na lumapit si Aiko kay Ma'am at niyakap ito ng mahigpit at habang hawak siya ay itinurok niya ang antidote sa katawan ni Ma'am. Ang antidote ay agad na umepekto, at unti-unting bumabalik sa normal si Ma'am habang natutunaw ang mga metal na tali na bumabalot sa kanyang katawan at ang higanteng halimaw ay naging isang lawa na itim na likido. Nang magising si Ma'am ay bumalik na siya sa dating anyo at nakita niya si Aiko na walang malay sa di kalayuan at sinubukan na lapitan ito, ngunit biglang dumating si Biba at nagsimulang putukan si Aiko. Nagmakaawa si Ma'am na tumigil si Biba kaso hindi ito nagpaawat dahil gusto pa rin niyang labanan si Aiko. Habang papalapit siya upang saksakin ito ay biglang gumanti si Ma'am at sinaksak siya sa puso gamit ang isang matalas na bakal. Humingi siya ng paumanhin kay Biba kaso sinabi niyang pipiliin nilang mabuhay kahit mahina sila at tuparin ang kanilang mga pangarap. Samantala si Ayami at ang iba pa ay abala sa pagsasama-sama ng lahat ng nakaligtas sa tren. Nag-alangan silang piliin ang tamang ruta dahil sigurado silang may isang daan na sinadyang iwan ni Biba para sa pagtakas at sa sandaling iyon, dumating ang natitira niyang tauhan kasama ang iba pang sundalo at inalok si Ayami ng impormasyon kapalit ng pagsakay nila sa tren. Walang gustong magtiwala sa kanila at may isang babae pa na sinampal ang lalaki, gayunpaman ay pumayag si Ayami na pasakayin sila para sa kapakanan ng lahat. Doon ibinalita ng lalaki ang magandang balita na buhay pa sina Aiko, Ma'am at Kuso. Sa lugar ng labanan ay inaalagaan ni Ma'am si Aiko na mistulang naubusan ng buhay at dumating rin si Kuso kaso kahit anong gawin nila, hindi nila magising si Aiko at sa oras na iyon ay narinig nila ang kanilang mga kaibigan na tinatawag sila mula sa tren.
sinasabing hintayin sila sa istasyon bilang 13 upang makatakas. Binuhat ni Kuso si Aiko sa kanyang balikat at sinabihan si Mom na maghanda na at mabilis nilang tinakasan ang mga zombie sa kanilang daraanan at nakarating sa tren, kung saan hinihintay sila ng lahat na may dalang kumot upang saluhin sila. Napaiyak si Mom sa tuwa nang makita ito. Inihagis muna niya si Aiko at pagkatapos ay sumunod siya at si Kuso naman ay tumalon rin, ngunit nadapa siya at mabuti na lang at nasalo siya ni Ayami dahilan upang mamula siya sa hiya at nang makasakay na silang lahat, pinaandar na ng driver ang tren sa pinakamataas na bilis. Bumagsak ang riles sa likuran nila habang sila'y papaalis at kasabay nito ay tuluyang bumagsak ang kabisera at sa loob ng tren. Sinubukan ni Ayami na gisingin si Aiko at habang umiiyak ay pinagpag niya ito hanggang sa biglang nagising si Aiko at binanggit na hayaan siyang matulog. Sa sobrang tuwa ay niyakap siya ni Ayami at napansin niyang unti-unting nawawala ang epekto ng itim na serum. Doon niya naisip na sa huli ay binaril ni Biba si Aiko gamit ang antidote bilang isang uri ng pagligtas sa sarili at natuwa siya rito. Sa huli ay bumalik na sa normal ang lahat. Iniabot ni Mom kay Aiko ang alaala ng kanyang kapatid habang patuloy ang kanilang paglalakbay.